Kabanata 1341 Ako ang Divine Retribution. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at ang libu-libong mga cultivator na itinulak palayo ay naglabas ng mga iyak ng kalungkutan. Tinutok nila ang mga mata sa kalangitan na may mga nakatitig na ekspresyon at hindi nakapagsalita ng matagal. Ang mga ulap ng Divine Retribution ay dahan-daang nawala. Tila hindi pa nakontento si Zhang Jinlian. Pasensya na, hindi pa ako nagiging Divine Retribution ng matagal kaya medyo lamabis ako. Sayang, umabot siya hanggang sa tuktok ng Soul Formation Stage, pero sobrang basura siya para hindi makapagbigay ng anumang spiritual thunder. Ibinangon ni Zhang Jinlian ang kanyang ulo at patuloy na ninanamnam ang pakiramdam. Walang masama. Maraming pagkakataon sa 7 million worlds, at hindi madali ang pagbuo ng spiritual thunder. May pagkakataon pa mamaya. Ayusin muna natin ang mga bagong dating. Ang cultivator na nagngangalang Joe ay malamig na nagwaving ng kanyang kanang kamay at pinagtakpan ng mga Divine Retribution Clouds upang hindi makita ang kanilang ginagawa. Pagkatapos, tumingin siya ng malamig kay Wang Lin at sa kanyang mga kasama. Hindi lang siya. Maliban sa Illusory Cultivator na nakaupo sa gilid at nakapikit ang mata, ang 4 pang tao, kasama na si Zhang Jinlian, ay pumulibot sa grupo ni Wang Lin. Kayo. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga bagong dating ay nagbago, at ang ilan sa kanila ay agad na sumigaw ng galit. Wala kaming galit sa inyo, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Kami ay mula sa parehong clan, anong balak nyo? Paggawin mo na. Ang cultivator na nagngangalang Zhao ay tumawa ng may pang-iinsulto at lumapit. Ang kanyang kamay ay gumalaw, at agad niyang binuo ang 2 Thunder Whips. Hindi niya inatake si Wang Lin, kundi 2 iba pa. Sabay-sabay na umatake ang 3 pang cultivator. Lahat sila ay mga mid-stage ascendant cultivators na madalas nagko-cooperate. Agad silang nagsimula ng masakit. Ang mga malulungkot na sigaw ay umalingaw. Ang cultivator na nagngangalang Joe ay labis na brutal. Pinili niya ang 2 tao na kaka-rating lang sa Soul Transformation Stage. Hindi nakapalag ang 2 ito at agad na namatay. Ang laman at dugo ay sumabog sa lahat ng dako, at isang masamang amoy ang kumalat. Ang taong umatake kay Wang Lin ay si Zhang Jinlian, ang mukhang mahinahon na tao. Tila hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagiging Divine Retribution, at may paghamak sa kanyang mga mata. Mag-ara niyang binuo ang isang seal at lumikha ng kidlat na katulad ng Divine Retribution. Anto ng mababang realm, ibigay mo ang iyong spiritual thunder at mamatay ka para sa akin. May kasiyahan sa kanyang twisted na ekspresyon habang mabilis siyang humarap kay Wang Lin. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay. Agad na gumuho ang twisted na ekspresyon ni Zhang Jinlian at pumuti ang kanyang mukha. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay tumigil sa ere na parang may malaking kamay na humawak sa kanya. Ikaw, ang kanyang boses ay nanginginig habang tinitingnan si Wang Lin ng may takot. Bago siya makapagsalita, isang impact na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang ulirat ay pumasok sa kanyang katawan. Ang katawan niya ay nanginginig at naglabas ng isang malungkot na sigaw na umabot sa pandinig ng mga cultivator sa paligid. Nagpapanggap kang heavenly daw at nagdadala ng divine retribution sa iba, pero ngayon, ako ang iyong heavenly daw, ako ang iyong divine retribution. Ang boses ni Wang Lin ay malamig at may kasamang hindi maipaliwanag na pakiramdam habang walang awa niyang piniga. May isang malakas na tunog at ang laman ni Zhang Jinlian ay gumuho at naging tambak ng laman at dugo. Katulad ng matandang lalaki, ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Ang biglaang pagbabagong ito ay gumalaw sa isipan ng mga cultivator sa paligid. Lalo na ang 3 kasama ni Zhang Jinlian. Namatay na nila ang lahat ng mga bagong dating at kinuha ang kanilang mga gamit mula sa mga marka. Ang malungkot na sigaw ni Zhang Jinlian at ang malamig na mga salita ni Wang Lin ay nagdulot ng napakalaking takot sa kanilang mga mata. Inisip ni Zhang Jinlian na may madali niyang mahuhuling tupa, ngunit ang presyo ng kamatayan ay nagturo sa kanya na si Wang Lin ay hindi isang tupa, kundi isang mabagsik na lobo mula sa inner realm. Biglang binuksan ng Illusory Cultivator ang kanyang mga mata. Puno siya ng hindi paniniwala, at nanginginig ang kanyang katawan. Nang pumatay si Wang Lin, malinaw niyang naramdaman ang nakakapangilabot na lakas ni Wang Lin. Hindi niya magawang magtakda ng anumang kalooban upang labanan ang malakas na aura na iyon. Nanlambot ang kanyang anit at isang malaking alon ang dumaan sa kanyang isipan. Wala siyang pag-aalinlangan na tumakas. Gayunpaman, nanginginig ang kanyang mga hakbang nang dumaan ang malamig na tingin ni Wang Lin sa kanya. Ang kanyang isipan ay nataranta, parang ang kulog ay sumabog sa kanyang utak, at damyugaw ang kanyang bibig. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tumakas? Binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin, ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pagyanig sa kaluluwa ng Illusory Cultivator, at muli siyang damyugaw. Hindi na siya naglakas loob na tumakas. Sa parehong oras, ang 3 ascendant cultivators, kasama ang cultivator na nagngangalang Joe, ay nanginginig at umatras ng parang nababaliw.
Nais nilang lisanin ang lugar na ito na nagdudulot sa kanila ng takot. Ngunit ang naghintay sa kanila ay ang mga pulang mata ni Wang Lin. Isang kidlat na pulang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. G-Realm. Ang karamihan ng G-Realm ay nasa orihinal na katawan ni Wang Lin, at isang maliit na bahagi lang ang dinala ng kanyang divine sense. Ngunit ginamit pa rin niya ito dahil ang G-Realm ay divine retribution. Sa pagiging divine retribution ko, tiyak na gagamitin ko ang divine retribution para wasakin kayong lahat. Ang pulang kidlat ay dumaan ng direkta patungo sa isang cultivator. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pulang liwanag at naglabas siya ng isang malungkot na sigaw. Sa isang kisap mata, bumasag ito sa kanyang katawan at winasak ang lahat. Ang kanyang katawan ay gumuho katulad ng matandang lalaki na namatay dahil sa divine retribution. Akala mo ikaw ang heavenly Dao, anong kalokohan? Kung ikaw ang heavenly Dao, ako ang divine retribution na magwawasak sa langit. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang pulang kidlat ay tumagos sa unang cultivator at tumungo sa pangalawang cultivator. Ang mata ng cultivator ay puno ng takot habang tinamaan ang marka sa kanyang noo at inilabas ang lahat ng kanyang mga yaman. May kabangisin sa kanyang mga mata habang pinili niyang mag-self-destruct. Gayunpaman, hindi man lang magawa ng Master Zhou Tian ang self-destruct bago kay Wang Lin, lalo pa ang maliit na ascendant cultivator na ito. Agad na nagbasag ang kanyang mga yaman sa G-Realm Lightning. Maging ang kanyang katawan na papasabog sana ay parang isang apoy na pinatay ng tubig ng tinamaan ng pulang kidlat. Ang kanyang katawan ay nanginginig, damaloy ang dugo mula sa kanyang mga butas, ang katawan niya ay nasira, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang pagpatay sa mga tao ay hindi naging mahirap para kay Wang Lin. Mga ascendant cultivators na walang kwenta na ng ahas itulad ang kanilang sarili sa Heavenly Dao. Ito ang magiging ugat ng katapusan ng Scatter Thunder Clan. Pagkatapos magsalita, nilainggan ni Wang Lin ang Illusory Cultivator. Hindi na niya tinignan ang huling Ascendant Cultivator na nagngangalang Zhou habang siya'y winasak ng G-Realm. Ikaw na. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang G-Realm na pumatay sa tatlong Cultivator ay biglang bumaliktad at agad pumasok sa katawan ng Illusory Cultivator. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at ang kanyang kaluluwa ay namatay. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi nasira at nahulog sa lupa. Ngunit ang clan mark ay kinuha ni Wang Lin nang bumagsak ang katawan sa lupa. Ang libu-libong mga cultivator na nagdadalamati ay agad na nakakita ng isang tanawin na hindi nila malilimutan. Isang katawan na naglalabas ng celestial spiritual energy, ang katawan ng isang celestial. Isang celestial na katulad nilang nakatayo sa loob ng divine retribution clouds ay nahulog mula sa kalangitan. Para bang tinanggal ang mga belo at ang celestial spiritual energy na nakapaligid sa katawan ay nawala. Ang katawan na ito ay katulad nila, hindi ito isang celestial. Isang cultivator. May isang dagwang marka sa gitna ng noo ng katawan na nahulog sa lupa. Nanatili pa rin ang matinding takot sa mata ng katawan. Lumabas si Wang Lin mula sa Divine Retribution Clouds at malamig na tumingin sa mga nasa ibaba habang sinabi, "Iyan ang inyong celestial." Pagkatapos, sumulong siya at naglaho mula sa mundo. Ngunit ang kanyang anyo ay mananatiling magpakailanman sa puso ng mga cultivator. Kahit na matagal na wala si Wang Lin, hindi pa rin nakakabawi ang mga cultivator mula sa pagkabigla. Ngayon, hindi lang nila nakita na ang kanilang ninuno ay nawasak ng divine retribution, kundi nakita rin nila ang katawan ng isang celestial na nahulog. Nakasaksi sila sa isang taong may sapat na lakas upang patayin ang isang celestial at narinig ang kanyang mga salitang puno ng pang-iinsulto. Ngunit higit sa lahat, ang mga salitang iyon ay puno ng sariling pagpapahirap. Ang mga cultivator ay dumating sa katawan at tumitig dito. Celestial ba ito? Bakit parang ganito siya katulad natin, isang cultivator? Mas malakas lang kaysa sa atin. Matapos ang matagal na oras, nagising mula sa pagkabigla ang libu-libong cultivator ng isang malambot na tinig ang umalingaw sa buong mundo at pumasok sa kanilang mga tainga. Maari ko bang kunin ang katawan na ito? Nang marinig ang tinig, isang batang lalaki na walang buhok ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng kabutihan. Lumabas siya mula sa kalawakan at tumayo sa tabi ng katawan. Ang isang matandang lalaki sa huling bahagi ng nascent soul ay nagulat, at nagatubili siyang nagsabi, "Ikaw ba, si Taoist Scattered Spirit? Kung gusto mo, maaari akong maging kahit sino sa 7,000,000 worlds. Kung gusto mo, ako nga." Nagtawa ang batang lalaking kalbo at hindi sila pinansin. Inabot niya ang katawan at dinala ito kasabay ng paglakad sa kalawakan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa direksyon na pinuntahan ni Wang Lin at ipinakita ang isang kakaibang liwanag. Mas iba siya kaysa sa mga taong tinatawag ang sarili nilang Divine Retribution, siguro hindi siya isang Thunder Slave. Naisip ng batang lalaki at naglaho mula sa mundo. Siya ay lampas sa Soul Formation Stage, lampas sa Ascendant, siya ay nasa Nirvana Cleanser Stage. Ang ganitong bagay ay hindi dapat mangyari sa 7,000,000 worlds. Huwag itong mangyari.
Kung nalaman ito ng Scatter Thunder Clan, tiyak na magdudulot ito ng malaking gulo sa Scatter Thunder Clan. Pati ang ninuno ay iiwan ang kanyang pagsasanay sa silid upang suriin ang sitwasyon. Kasabay nito, sa planeta kung nasaan si Wang Lin, si Shu Liguo ay masaya na nangangalap ng mga yaman kasama ang libu-libong tao. Ang kanyang trono ay halos 10,000 talampakan ng lapad, at puno ng magagandang babaeng cultivator. May isang babae na sobrang ganda. Malungkot siyang nakaupo doon at tinitingnan si Shu Liguo nang may galit sa mga mata. Isang simpleng treasure spirit ka lang, ngunit nang ahas ka pang agawin ako. Nagdulot ka ng kalamidad sa iyong sarili. Hindi lang ikaw, pati ang iyong master ay mamamatay. Hindi alintana kung sino ang master mo, hindi alintana ang posisyon ng iyong master sa clan, kayo ay parehong mamamatay. Kabanata 1342 ang landas ng isang makapangyarihang tagapagsasaka ng kulog. Narito ang 7 million worlds, kaya't parang walang hanggan ang lugar na ito. Ngunit hindi kailangang maghanap ng bulag ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan. Tuwing may magsisimula ng Divine Retribution, madidetect ito ng charm na hawak ng mga miyembro ng Scatter Thunder Clan. Pagkatapos, ang pinakamalapit na cultivator ng Scatter Thunder Clan ay madidiretso papunta at magiging bahagi ng langit. Habang lumilipad si Wang Lin sa 7 million worlds at tinitingnan ang mga planeta, isang komplikadong pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang tinitingnan ang mundong ito na hindi maipagkaiba sa tunay na mundo. Pagkatapos ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim at nagsalita. Pagkatapos, ibinaliktad niya ang kanyang kanang kamay at higit sa 10 Scatter Thunder Clan marks ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Matapos durugin ng mga ito, isang malaking dami ng mga bagay na maaaring ipalit sa Thunder Crystals ang sumabog. Matapos ilagay ang mga ito, tinitigan ni Wang Lin ang mga kulang na Thunder Marks. Lahat ng ito ay mga hindi kumpletong bakas ng Spiritual Thunder. Lahat ng mga ito ay nakolekta ni Zhang Jindian at ng iba pa sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bagong dating sa 7 million worlds. May halos 1,000 na piraso, at kapag pinagsama, magbubuo sila ng isang kumpletong bolt ng Spiritual Thunder. Habang ikinokordina ni Wang Lin ang kanyang kamay, nagsimulang magsanib ang halos 1,000 na mga strand ng Spiritual Thunder, at sa huli, isa na lang ang natira. Mula sa malayo, hindi na ito mukhang thunder, kundi isang bola ng usok. Mayroong napakaraming mga mukha sa loob nito, at mabilis itong nagbabago. Bagaman mukhang wala itong kinalaman sa thunder, may kakaibang puwersa ng thunder sa loob nito. Iba ito mula sa thunder na kinukultivate ni Wang Lin, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw, kumidlat ang thunder sa kanang mata ni Wang Lin. Ang bola ng usok ay kumilos at tumakbo patungo sa kanang mata ni Wang Lin. Agad itong pumasok sa kanyang mata at pumasok sa kanyang origin soul. Pumasok ito at nagsanib sa thunder sa loob ng kanyang origin soul. Ang thunder ay rumagsa ng malakas sa katawan ni Wang Lin, at ang kanyang buhok ay kumilos na walang hangin. Nagbigay ang kanyang katawan ng walang katapusang thunder at kumislap ito tulad ng araw, ngunit may thunder na kumakalat sa lahat ng direksyon. Noong nagsanib ang dalawang thunder, ang rumbling na tunog ng thunder ay umabot sa kanyang origin soul. Ang mga piraso ng alaala na tila nagmula sa mga sinaunang panahon ay sumabog mula sa thunder sa loob ng kanyang origin soul. Ang malaking dami ng alaala ay parang isang bagyong dumaan sa origin soul ni Wang Lin. Nagdulot ito ng pagkabasag ng kanyang katawan, at ang mundong nasa harap niya ay parabang nabiyak ng thunder. Ang malinaw na larawan ng mundo ay biglang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ito ang mana ng mga Thunder Essences na nandoon pa mula sa pagkapanganak ng Thunder. Ang alaala ay nakapaloob sa Thunder Essences at bihirang mabuksan. Ngayon, nang sinipsip ni Wang Lin ang isang kompletong Spiritual Thunderbolt, nagbukas ang isang agwat at ilan sa mga alaala ay tumagas. Mayroong isang bolt ng walang katapusang Thunder na lumitaw mula sa kalawakan sa imahe. Ang Thunder na ito ay naglalaman ng isang malakas na aura ng Essence, at nakapalibot dito ang siyam na iba't ibang uri ng Thunder. Sama-sama silang bumuo ng isang kakaibang pattern. Ang Thunder Essence ay nasa gitna at ang siyam na iba pang Thunders ay sumusuporta dito. Nang sila ay umikot, parang bumubuo sila ng kanilang sariling mundo at nagbibigay ng pakiramdam ng kasakdalan. Ito ang tunay na Thunder Essence. Isang sinaunang boses ang dumaan sa oras at umabot sa mga tainga ni Wang Lin. Ang boses na ito ay naramdaman na napakasinaunang, parabang ito na ang tinig ng langit mismo. Ang siyam na Thunders ay ang hangganan. Nabuo ang mga ito sa pagkapanganak ng Thunder Essence. Pagkatapos ng siyam, ang 10 at ang 10 ay ang kasakdalan. Thunder Essence, maabot ang kaganapan. Noong narinig niya ang boses, ang origin soul ni Wang Lin ay rumagsa, at biglang gumuho ang lahat sa harap niya at siya'y nakabalik. Nasa 7 million worlds pa rin siya, at ang lahat ay madilim pa rin, tanging mga pagputok ng liwanag ang nakikita. Ngunit siya ay nabasa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Mayroon lamang isang thunder mark sa kanang mata niya, ngunit ngayon ay may bakas ng pangalawa.
Bagamat ito ay medyo mas maliit. Ang maliit na Thunderbolt na iyon ay umiikot sa orihinal na Thunderbolt sa kanang mata ni Wang Lin. Bawat isang pag-ikot nito ay nagiging sanhi ng bahagyang paglaki ng Thunder origin ni Wang Lin. Isang mas malalim na pangunawa sa Thunder ang sumakop kay Wang Lin. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pagkabigla ni Wang Lin ay hamupa at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Lahat ng bagay ay naging mas malinaw. Sinabi ng Scatter Thunder Clan na ang Thunder ay nahahati sa 6 na uri, ngunit hindi nila alam na hindi 6, kundi 9. Ang 9 na Thunders na ito ay kasamang lumitaw ang Thunder Essence, sa isang paraan. Ang isang kumpletong Thunder ay may 10 iba't ibang uri. Ang aking Thunder origin ay lumitaw na at ito ay nasa parehong antas ng pagiging ng walang hanggang Thunderbolt sa Scatter Thunder Clan, at isa rin itong Thunder Essence. Maaari ko itong palakasin sa pamamagitan ng pagsipsip nito, at kung mahanap ko ang iba pang mga kasamang Thunders, magiging kumpleto ang aking Thunder origin. Maaari ko ring i-breakthrough ang pangalawang hakbang sa cultivation at maging isang third step cultivator gamit ang Thunder Essence na ito. Ngayon, ako ay nakasipsip na ng Spiritual Thunder, may 8 pang kulang. Hindi pa naramdaman ni Wang Lin na ganito kalinaw ang kanyang hinaharap sa cultivation. Ang kaunting alaala mula sa kanyang Thunder Essence ay nagbukas ng pintuan para sa kanya. Maaring masabi na kung hindi dahil sa Scatter Thunder Clan, hindi sana nakarating si Wang Lin sa 7 million worlds at malamang hindi rin niya natuklasan ang katotohanan tungkol sa Thunder. Hindi tuwirang ibinigay ng Scatter Thunder Clan kay Wang Lin ang isang napakalaking swerte. Ang Thunder sa mata ni Wang Lin ay kumislap, at sa isang pag-iisip, lumabas ang Thunder mula sa kanyang kanang mata at nagsimulang mag-float sa kanyang harapan. Ang Thunder Essence ay puno ng buhay, at may kasamang mas maliit na Thunderbolt. Ito ay pamilyar sa nakita niya, ang tanging pagkakaiba lang ay nawawala ang iba pang 8 kasamang Thunders. Sayang, ang tanging kasamang Thunder ay sobrang mahina. Bagamat naruroon ito, may konting bakas lamang. Kumikislap ang kanang mata ni Wang Lin at ang hindi kumpletong Thunder Essence ay agad na bumalik sa kanyang mata. Bumulong siya, ayokong pumatay ng mga tao habang dumadaan sa kanilang Divine Retribution, pero maaari kong patayin ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan at kunin ito mula sa kanila. Habang siya ay ngumisi, naglaho si Wang Lin. Kumalat ang kanyang Divine Sense bilang isang alon at isang bangungot ang nagsimula sa 7 million worlds. May ilang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan na gumagalaw sa kalawakan. Ang pinakamababang cultivation ay nasa Ascendant Stage at ang pinakamataas ay sa Corporeal Yang. Binabantayan nila ang kanilang mga token at agad na pupunta kapag may nadetect na anumang bagay. Napakahirap kolektahin ng Spiritual Thunder na ito. Nakapatay na tayo ng 4 na Lower Realm Cultivators, pero wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng Spiritual Thunder. Huwag magmadali, nakadepende ito sa swerte. Kung walang Spiritual Thunder, maaari nating nakawin mula sa iba. Ang Corporeal Yang Cultivator ay puno ng kayabangan habang nagsasalita. Agad naman nagpasikat ang mga surrounding cultivators sa kanya. Kasabay nito, ang isang Ascendant Cultivator ay naging gulat at itinuturo ang unahan, sabay sabi, lahat, nakita niyo ba ito? Hindi ko pa ito nakita sa 7 million worlds. Bago siya makapagpatuloy, isang malakas na tunog ng thunder ang umabot mula sa kanyang tinuturo. Lapit na ito at agad na nakakuha ng atensyon ng iba. Lalong lumaki ang mga mata ng Corporeal Yang Cultivator at naging puno ng takot. Isang thunderstorm na higit pa sa 100,000 talampakan ang nagaganap sa harapan nila. Bago pa ito lumapit, nakita na nila ang walang katapusang mga kidlat na parang maliliit na pilak na ahas na gumagalaw sa gilid. Ang tunog ng thunder ay nakakatakot. Ano ito? Tumakas. Agad na pumuti ang mukha ng mga cultivators. Ramdam nila ang pangangilig sa kanilang anit at nagsimulang umatras. Ang ilang matatalinong cultivators ay magtatangkang mag-teleport. Kabilang na ang Corporeal Yang Cultivator. Ngunit, masyado silang mabagal. Sa isang iglap, ang thunderstorm ay biglang pabilis at pinalibutan sila. Pati na ang Corporeal Yang Cultivator ay napilitang lumabas mula sa teleportation at nalunod sa thunderstorm. Ang mga sigaw ay parabang walang halaga kumpara sa tunog ng thunder. Lahat ng cultivators ay namatay. Ang storm ay dumaan sa mga bituin at isang malaking mukha ang bahagyang lumitaw sa loob ng storm. Ito ay si Wang Lin. Ang kanyang mukha ay nakatago sa loob ng storm habang ito ay humahampas. Wala ni isang miyembro ng Scatter Thunder Clan ang nakatakas sa kamatayan bago ang thunderstorm na ito. Isang Nirvana Scryer matandang lalaki ng Scatter Thunder Clan ay gumagalaw sa kalawakan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nanginginig at agad siyang napalingon. Ang kanyang mga mata ay napalapad at puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Bago siya makalayo, ang thunderstorm ay dumaan at nilamon siya habang patuloy na gumagalaw. Habang nagsisimula ang isang pamamaslang, wala ni isang Yin at Yang o Nirvana Scryer cultivators ang nakatagal sa thunderstorm na ito at lahat ay nilamon. Sa loob lamang ng ilang araw, halos 1,000 cultivators ang pinatay ni Wang Lin,
at lahat ng kanilang mga marka ay napunta kay Wang Lin. Nakuha rin niya ang 4 na kumpletong Spiritual Thunderbolts mula sa kanila. Ang mga Spiritual Thunderbolts na ito ay lahat inabsorb ni Wang Lin sa kanyang kanang mata at patuloy na lumalaki. Sa ika-4 na araw matapos ang thunderstorm ni Wang Lin na nilamon ang 3 Nirvana Scryer Cultivators, ang token na nagpapakita ng may dumaan na Divine Retribution ay nagsimulang kumilos habang papalapit si Wang Lin upang magpatuloy. Gayunpaman, tumigil ang paggalaw ng token sa isang saglit habang may naunang dumaan kay Wang Lin. Ang thunderstorm ay mabilis na lumiit at naging isang malakas na vortex, at si Wang Lin ay lumakad mula sa vortex. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang naglalakad siya patungo sa token at naglaho. Kabanata 1343 Pain. Bumagsak ang nyebe na parang mga balahibo ng gansa at tinakpan ng lupa, isa-isang patong. Ang buong mundo ay puti. May makapal na patong ng nyebe na bumabalot sa mga halaman, at ang mga patong ng yelo ay nagre-reflect ng sikat ng araw. Ang bigat ng nyebe sa mga sanga ng puno ay nagbigay ng nakakapangilabot na pakiramdam, parang pwede itong mabali anumang oras. Kasalukuyang umaga, at ang usok ay dahan-daang umakyat mula sa isang nayon ng mga mortal. Ang usok ay tumataas sa hangin na parabang pinapalitan ng kulay ng nyebe, ngunit ito ay agad na winasak ng patuloy na pagbagsak ng nyebe at ng malamig na hangin. Naririnig ang mga ingay ng mga aso na tumatahol mula sa lungsod o nayon. Dumating na ang bagong araw. Ang sumisilang na araw sa malayo ay mas malamig sa ganitong malamig na taglamig. Tamad itong naglabas ng liwanag, ngunit walang init. Sa silangan ng mundong ito, may isang kapatagan. Sa tag-init, ang kapatagang ito ay tinatakpan ng mga damo, kaya't ang mga mortal ay gustong magpakawala ng kanilang mga hayop dito. Ang paghiga sa mga damo at pagtitig sa asul na kalangitan ay isang masayang karanasan. Ngunit ngayon, wala nang damo sa paligid, tanging puti lamang. Dahil sa pagsasalamin ng sikat ng araw sa puting nyebe, kung titingnan mo ito ng matagal, magdudulot ito ng sakit sa iyong mata mula sa walang katapusang puting nyebe. Sa taglamig, walang mga mortal na pupunta rito, kaya't walang mga yapak. Ngunit ngayon, may isang tao na nakaupo mag-isa sa nyebe. Ang taong ito ay isang gwapong kalalakihang nasa gitnang edad na mukhang tuwid at matatag. Matahimik siyang nakatingin sa kalangitan na may halong kalungkutan sa kanyang mata. Hindi ko na kayang pigilan ang aking cultivation. Sayang, tiningnan ng lalaki ang paligid ng puting nyebe habang tahimik na naghihintay sa pagdating ng kanyang divinely retribution. Di nagtagal, umalog ang mundo at biglang bumagsak ang mga snowflakes. Isang malupit na hangin ang dumaan sa kalangitan at tinangay ang lahat ng nyebe. Tinangay din ng hangin ang makapal na nyebe na nakatambak sa kapatagan sa paligid ng kalalakihang nasa gitnang edad. Ang nyebe ay itinulak parang alon ng dagat, ipinapakita ang hubad na lupa sa ilalim. Ang hubad na lupa ay mas matangkad kaysa sa mga nakapaligid na nyebe. Kasabay ng mga ulap ng Divine Retribution na lumitaw at mabilis na nagtipon. Tila may isang tao na nakatayo sa loob nito. Ang taong ito ay naglalabas ng makapal na enerhiya espiritual at nagbigay ng isang nakakaawang aura. Isang cultivator mula sa mababang realm, magtiis ng Divine Retribution at maging isang celestial. Ang malakas na tinig na parang kulog ay umabot mula sa mga ulap. Ngunit, nang makarating ito sa tainga ng kalalakihang nasa ibaba, hindi nito binago ang kanyang ekspresyon. Pinat ang kanyang damit at tumayo ang kalalakihan, tinutok ang mata sa mga ulap. Tiningnan niya ang mga ulap ng may halo ng pag-aalinlangan at matinding pangungutya. Magiging celestial. Ang pangungutya sa kanyang tinig ay mas naging matindi. Habang siya'y nanunuya, ang kulog sa kalangitan ay dumagundong. Itinaas ng celestial ang kanyang kamay at ang mga ulap ay yumalulong. Isang kidlat na kayang maghiwalay ng mundo ang bumagsak sa lalaki. Ang kalalakihang nasa gitnang edad ay nanatiling hindi gumagalaw, at sa sandaling bumagsak ito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kidlat ay tumama sa kanya, at pagkatapos ng malakas na dagindong, nawala ang kidlat. Ang mukha ng kalalakihan ay naging mapotla, ngunit mataas pa rin ang kanyang ulo. Nakita niyang muli na itinaas ng celestial ang kanyang kanang kamay, at muling nagningning ang kulog. Ang pangalawang Divine Retribution ay nagsimulang magbuo, at ito'y lumitaw sandali pagkatapos. Ngunit, sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Ang kalangitan na dati ay puno ng walang katapusang Divine Retribution clouds, ay biglang may isang puwersa na lumitaw. Nagtayo ito ng isang pares ng malalaking kamay na pumasok sa mga ulap at pinunit ito. Ang nagresultang malalakas na tunog ng kulog ay mas malakas, at ang mga Divine Retribution clouds ay napunit, nagbigay daan sa isang puwang. Isang binatang lalaki na nakasuot ng puti ang lumabas mula sa puwang. Sa sandaling lumabas ang binatang ito, nagbago ang ekspresyon ng celestial at siya ay dumagundong. Sino ka? Ako ang unang dumating dito. Ako ang iyong Divine Retribution. Nandito ako upang sirain ang Heavenly Dao at kolektahin ang Spiritual Thunder.
Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinutok ang kanyang daliri sa Divine Retribution Cloud sa kalangitan. Ang kulog ay yumalulong at ang matandang lalaki sa ulap ay nanginginig. Ang kulog sa kanyang katawan ay kumalusko sa labas ng kanyang kontrol at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Ngunit hindi siya tumakas, sa halip ay bigla siyang sumugod palabas ng ulap ng may mabagsik na ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay nag-form ng seal at lumabas ng isang thunderbead na bumulusok patungo kay Wang Lin. Napaka-arrogant. Ang matandang lalaki ay mabilis na lumapit. Ang aura na inilabas ay mula sa late-stage Nirvana Scryer Cultivator. Mukhang malapit na itong pumasok sa Nirvana Cleanser Stage. Ang Thunderbead ay naglalaman ng walang katapusang kulog. Isa itong yaman na binubuo ng 5 spiritual thunderbolts. Ang bead ay tumitama kay Wang Lin ng may nakakagimbal na lakas. Ako ang kukuha ng bead na ito. Matahimik na naglakad si Wang Lin. Isang hakbang at siya'y agad na nawala at biglang lumitaw sa likod ng matandang lalaki. Nang hindi pa siya lumilingon, ipinakita niya ang kanyang daliri na tumama sa likod ng ulo ng matandang lalaki. Ang mukha ng matandang lalaki ay naging mapotla at napuno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Damyugo siya at ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang mga pulang linya ng dugo ay tumubo sa kanyang ulo at kumalat sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay bumagsak, ang kanyang origin soul ay nawasak, at ang kanyang marka ay kinuha. Hawak ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang bead na naglalaman ng 5 spiritual thunderbolts. Hindi niya inisip ang pagpatay sa matandang lalaki. Pinigan ng kanyang kaliwang kamay ang bead at ang 5 spiritual thunderbolts ay mabilis na naabsorb ng kanyang kanang mata. Pagkatapos ay nagsimulang mag-ikot ito sa loob ng kanyang kanang pupil. Nagbigay ito kay Wang Lin ng isang demonyong hitsura. Lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, tumagal lamang ito ng isang saglit. Ang kalalakihang nasa gitnang edad ay nagulat pa at hindi pa nakabawi. Naabsorb na ng kanang mata ni Wang Lin ang 5 spiritual thunderbolts. Lumutang siya sa hangin at dahan-daang nagsalita, "Ikaw, ipalabas mo ang lahat ng iyong kultibasyon at ipagpatuloy ang iyong divine retribution." Huminga ng malalim ang kalalakihang nasa gitnang edad habang pinipigilan ang pagkabahala sa kanyang puso at tiningnan si Wang Lin ng malalim. Ipinagkalat niya ang kanyang buong kultibasyon at ang kanyang pinakamataas na soul formation cultivatin ay pumuno sa mundo. Pagkatapos ng 10 hininga, muling nagkulog ang kalangitan ng mga divine retribution clouds. Muli ay nagbukas ang isa pang puwang sa kalangitan at isang tao ang lumabas. Haha, sa wakas ay nakatagpo ako ng isang dumadaan sa divine retribution. Ang taong lumabas mula sa puwang ay agad na tumawa ng malakas. Ngunit, bago pa man matapos ang kanyang tawa, inihagis ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang taong dumating ay hindi pa man nakakita ng lahat, ang kanyang katawan ay sumabog. Ang kalalakihang nasa gitnang edad na dumadaan sa divine retribution ay naramdaman ng pangangatal ng kanyang anit. Kahit gaano siya kagulat sa oras na ito, napagtanto niyang siya na lang ang ginamit na pain para sa batang lalaking ito na nakasuot ng puti. Kayang patayin agad ni Wang Lin ang mga celestial. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, lumabas ang isa pang tao mula sa puwang. Ang taong ito ay napakamaingat at mabilis na naglagay ng malaking halaga ng proteksyon sa paligid ng kanyang sarili pagkatapos niyang lumitaw. Gayunpaman, sa isang kaway ng kamay ni Wang Lin, ang lahat ng proteksyong iyon ay gumuho kasama ng kanyang katawan. Ang cultivator ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw at pinatay. Sa loob lamang ng 15 minuto, higit sa 100 miyembro ng Scatter Thunder Clan ang lumitaw kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang pain. Gayunpaman, nang walang pagbubukod, lahat sila ay pinatay sa sandaling lumitaw sila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumaranas ng banal na paghihiganti ay manhid na, at ang takot sa kanyang puso ay lumakas at lumakas. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya at nagpasya na lang na huminto sa pagtingin at pumikit. Ang pamamaraang ito ay mas mabilis kaysa sa pangangaso sa kanila. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, halos 100 katao ang napatay ni Wang Lin. Sa wakas ay dumating ang isang Nirvana Shatterer Cultivator. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at ngumiti siya habang nakatingin sa matandang lalaki na naglalakad palabas ng puwang sa mga ulap ng banal na ganting natatakpan ng kulog. Ang matandang ito ay nakasuot ng itim at nagbigay ng matinding kamahalan. Sa sandaling lumitaw siya, nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin siya sa ibaba. Agad niyang nakita si Wang Lin at naamoy ang halimuyak ng dugo na pumupuno sa mundo. Naging seryoso ang ekspresyon ng matanda at nagsiwalat siya ng layuning pumatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya umatras ngunit kinasuhan si Wang Lin. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo at itinuro niya ang kawalan. Para gamitin ang pamamaraang ito para patayin ang sarili mong angkan, nararapat kang mamatay. Umuungal ang matanda habang siya ay naging kulog at sinugod si Wang Lin. Kasabay nito, lumitaw ang isang anino, at ang anino na iyon ay ang matandang lalaki din. Sa sandaling ito, nahati ang kanyang katawan sa dalawa.
Kinasuhan ng isa si Wang Lin at ang isa ay umatras na parang baliw. Gumamit ito ng teleportation at malapit ng tumakas. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang cultivator na ito ng Scatter Thunder Clan Nirvana Shatterer ay isang mapagpasyang tao. Naisip niyang sirain ang isang avatar bilang halaga ng pagtakas sa napakaikling panahon. Pagkatapos ng lahat, si Wang Lin ay wala sa kanyang orihinal na katawan. Kung hindi dahil sa kanyang G-Realm, magiging mahirap na pigilan ng matandang ito na makatakas gamit lamang ang kanyang Nirvana Shatterer cultivation. Namula ang kanyang mga mata at lumipad palabas ang kanyang G-Realm. Naging pulang kidlat ito at agad na tumagos sa avatar ng matanda na humaharang sa kanya. Nanginginig ang avatar at nanlabo ang mga mata nito bago ito bumagsak. Ang pulang kidlat ay lumabas mula sa avatar at tumama sa katawan ng matanda bago pa siya makapag-teleport palayo. Ang matanda ay umubo ng dugo at napuno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nawasak at siya ay namatay. Ang kanyang katawan ay nahulog mula sa hangin at ang kanyang marka ay nakuha. Hanggang kailan ka magtatago? Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Matapos patayin ng Nirvana Shatterer Cultivator, tumingin siya sa malayo. Tinuro ng G-Realm na pulang kidlat ang direksyong iyon at kumaluskos, handang bumaril anumang oras. Lumitaw ang mga ripples sa kalangitan. Ang kalbong binata na kumuha ng katawan at tinawag na Master Scattered Spirited ng mga tao sa 7 million worlds ay lumitaw. Kalmadong tiningnan ni Wang Lin ang matapang na kabataan at dahan-daw ang sinabi, sinusundan mo ako hanggang ngayon. Isang pangungusap lang ang ibibigay ko sa iyo para ipaliwanag. Kung hindi ako nasiyahan sa paliwanag mo, mamamatay ka. Kabanata 1344 The Wisp Scattered Spirit. Ang kalbo na binata ay nagpakita ng ngiti, ngunit nakatago sa kailalim-limin ng kanyang mga mata ang isang seryosong titig. May bahagyang bakas ng takot sa kanyang mga mata nang tingnan niya si Wang Lin. Sinundan niya si Wang Lin at personal na nasaksihan ang lahat ng ginawa ni Wang Lin. Napanood din niya si Wang Lin na gamitin ng isang cultivator bilang pain at pumatay ng halos 100 tao sa loob lamang ng kalahating oras. Ang pinaka-nagulat sa kanya ay hindi kayang tiisin ng makapangyarihang Nirvana Shatterer Cultivator ang kahit isang suntok. Ano ang antas ng kanyang cultivation? Ang pagkabigla mula sa lahat ng ito ay nagdulot ng malaking alon sa kalbo na binata, ngunit kumpara sa lahat ng ito, mas nakagugulat pa na tinukoy siya ni Wang Lin. Mula sa mga salita ni Wang Lin, matagal nang alam ni Wang Lin na sinusundan siya. Lampas ito sa kanyang mga inaasahan. Bagamat hindi pa umabot sa rurok ang kanyang cultivation, ang teknik niyang pagtatago, na ipinasang mula pa sa maraming taon, ay nasa pinakamataas na antas. Walang nakaraang celestial ang nakakita sa kanya habang dumadaan siya sa 7 million worlds, kahit pa ang mga may mas mataas na cultivation. Kahit na dumating ang isang cultivator mula sa ika-4 na antas ng Heaven's Blight, ang kalbo na binata ay matagumpay na sinundan ng tao nang hindi nahahalata. Sa sandaling ito, tuyo ang kanyang lalamunan. Ang pulang kidlat sa harap niya ay nagbigay ng pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Sa bawat pag-alon ng kidlat, ramdam niya ang pangangalit ng kanyang balat. Alam niyang hindi siya makakaiwas sa kidlat. Pag gumalaw ang kidlat, tiyak na mamamatay siya. Ang malamig at kalmadong mga salita ni Wang Lin ay parang isang hindi nakikitang espada na tumagos sa kanyang isipan at nagdulot ng walang katapusang panginginig. Tahimik ang paligid maliban sa malalakas na tunog mula sa mga ulap ng Divine Retribution at ang pawis na tumutulo mula sa mukha ng kalbo na binata. Tumingin si Wang Lin sa kalbo na binata, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kumunat ang noo ni Wang Lin. Nakita ng kalbo na binata ang pagkakunot ng noo ni Wang Lin at nagkakabog ang kanyang isipan. Agad niyang pinagsama ang kanyang mga kamay at nagsabi, Celestial, huwag po kayong magalit. Ang taong ito mula sa mababang rehiyon ay tinatawag na Scattered Spirit. Wala akong masamang intensyon. Pakiusap. Bago pa siya makapagtapos ng pagsasalita, iniwas-iwas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang pulang kidlat ay tumama sa kalbo na binata ng isang hindi maisip na bilis. Ang kalbo na binata ay nakakita lamang ng isang nakakasilaw na pulang liwanag, at ang pulang kidlat ay tumagos sa gitna ng kanyang mga kilay. Ang katawan ng kalbo na binata ay nayanig at umubo ng dugo, ngunit hindi siya namatay. Isang makapangyarihang aura ang biglang sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na bumuo ng isang aura sa kanyang paligid. Agad na kumalat ang kanyang cultivation at lumitaw ang isang sinaunang aura na nakakabangga sa lupa. Parang may isang kaluluwa na nanginginig sa loob ng taong ito. Ang taong ito ay sobrang lakas na hindi pa kayang patayin ng G-Realm ng mabilis. Talaga, gaya ng inaasahan ko. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng kakaibang liwanag habang siya ay lumapit at inabot ang binata. Ang mga mata ng kalbo na binata na napapalibutan ng aura ay biglang naging malinaw at matanda. Nang lumapit si Wang Lin, malumanay niyang sinabi, kung nais pa po ng kasamang cultivator ng Spiritual Thunder, pakiusap makinig po kayo sa akin.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tumigil siya sa ere, malamig na tinitingnan ng binata. Dati, ang mga mata ng taong ito ay nagpakita ng kabataan, ngunit ngayon parang puno ng karanasan mula sa mga taon. Dahan-daang nagsalita ang kalbo na binata, ang matandang ito ay tinatawag na scattered spirit. Namatay na ako ng ilang libong taon. Narating ko ang ika-4 na Heaven's Blight. Ang matandang ito ay may 971 avatar na katulad nito sa harap ng kasamang cultivator, at ang bawat isa sa mga ito ay may dalang aking kalooban. Sa mga avatar na ito, kaya kung maglakbay sa kalawakan tulad ng Scatter Thunder Clan na mga cultivators at hindi mapapansin ng kahit sino. Sinundan ko si kasamang cultivator ng walang masamang layunin, ngunit nais ko sanang humingi ng tulong at makipagkasunduan. Kung interesado si kasamang cultivator, makikinabang tayong dalawa. Mahinahong sinabi ng kalbo na binata habang tinitingnan si Wang Lin. Nanatiling kalmado si Wang Lin at dahan-daw ang nagsalita, alam mo ang Scatter Thunder Clan. Ipinakita ng kalbo na binata ang isang komplikadong ekspresyon at tumango. Maari po bang sundan niyo ako sa isang lugar? Sasabihin ko po ang lahat sa daan. Walang emosyon si Wang Lin at malamig na nagtanong, anong lugar? Sa dulo ng mundo. Isang buntong hininga ang ipinalabas ng kalbo na binata at iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Agad na naglaho ang mga ulap ng Divine Retribution, at kasabay nito, isang ronang kumislap sa kanyang kamay. Lumipad ito papunta sa lalaki sa ibaba at tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahil dito, ang kanyang cultivation ay agad na nabaon, na pumipigil sa kanya na magdulot ng Divine Retribution. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang aura ng kalbo na binata ay nagbalik sa kanyang katawan at itinagilid ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Tumalikod siya at pumasok sa kawalan. Hindi inaasahan, nilusob niya ang kawalan at iniwan ang mundong ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at siya rin ay sumulong. Nilusob niya ang kawalan kasama ang kalbo na binata. Naabot ko ang soul formation stage at naunawaan ang kalangitan noong ako ay 100 taong gulang. Pagkatapos makita ang ilang divine retributions, napagtanto ko na ang mga tinatawag na celestial ay hindi katulad ng sinabi sa amin ng aming mga ninuno. Dahil sa pagdududa na ito, pinigilan ko ang aking cultivation upang hindi maabot ang tuktok ng soul formation stage. Sa halip, lihim kong hinanap ang sagot. Ang kalbo na binata ay naglakad sa unahan, at sa bawat hakbang, tinatabunan niya ang isang mundo at naglalakad palayo sa 7 million worlds. Manhid ang ekspresyon ni Wang Lin habang lumalakad siya kasama niya sa 7 million worlds. Sa sandaling ito, ang mga kabisera ng mga mortal, mga bahagi ng kalawakan, at pati na rin ang tagsibol na ulan at hangin ng taglagas ay patuloy na dumaan sa kanilang paligid. Sayang nga, kahit maganda ang aking talento, hindi ko na kayang pigilan pa ang aking cultivation. Nang ako ay 200 taon gulang, hindi ko na kayang pigilan ito, kaya nagdulot ako ng Divine Retribution. Ang Celestial na dumating ay ang kasalukuyang pinuno ng Scatter Thunder Clan. Ang kanyang cultivation noon ay Nirvana Scryer lamang. Ako ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay, kaya hindi ko kayang lumaban. Ngunit, imbes na patayin ako, sinayang niya ang aking cultivation at iniwan ako. Noong una, inisip ko na maawi ng mga kalangitan, at hindi ko nalaman hanggang maraming taon nang lumipas na pinayagan niya akong mabuhay upang magkaroon ng pagkakataong magpatuloy sa aking cultivation. Kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon na muling magbunga ng spiritual thunder. Matamis na sinabi ng kalbo na binata. Ngunit, hindi niya inaasahan na hindi lang ako magbabalik ng aking cultivation, kundi sa panahon ng Divine Retribution na iyon, naunawaan ko ang mga pagbabago ng mundo. Ginamit ko ang pagkakaroon ng 7 million worlds upang pigilan ang aking cultivation at nakaisip ako ng isang paraan upang palakasin ang aking cultivation nang hindi nagdudulot ng Divine Retribution. Habang nagsasalita ang kalbo na binata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagninilay. Tiningnan siya ni Wang Lin at kalmadong nagsabi, paghahati-hatiin mo ang iyong sarili sa lahat ng mga avatar. Tumango ang kalbo na binata. Gamit ang teknik na Scattered Spirit, ipinasok ko sa iba ang aking cultivation na lampas sa Soul Formation Stage, at pagkatapos ng 1,000 taon, naabot ko ang Ascendant Stage. Mayroon akong 971 avatar. 971 ang limitasyon ng teknik na Scattered Spirit, at hindi ito maaaring malampasan, kaya nakaisip ako ng paraan upang malusutan ito. Bawat isa sa mga avatar ay kumikilos bilang isang pangunahing katawan at muling ginamit ang teknik na Scattered Spirit. Ang bawat isa sa aking 971 avatar ay may 971 avatar din. Sa patuloy na siklo na ito, ang aking cultivation ay unti-unting lumago hanggang sa naabot ko ang Nirvana Scryer stage. Nang makarating ang kalbo na binata sa bahaging ito, huminga siya ng malalim. Sina Wang Lin at ang kalbo na binata ay parehong mga makapangyarihang cultivator. Nadidaanan nila ang mga mundo habang naglalakad at palayo ng palayo. Pagkatapos kong maabot ang Nirvana Cleanser stage, nagsimula akong sundan ang mga pagdududa na mayroon ako noong mga nakaraang taon. Nais kong malaman kung ang langit ba talaga ay langit.
Kung ang lupa ba talaga ay lupa? Kung ang celestial realm ba talaga ay celestial realm? Nais kong sundan ang alamat na ipinasikat mula pa sa mga ninuno namin, ang kanilang paglalarawan at pagnanasa para sa celestial realm. Ngunit, bagamat naabot ko na ang Nirvana Cleanser at may makapangyarihang cultivation, hindi ko kayang umalis sa 7 million worlds. Tanging sa loob lamang nito ako makakapaglakbay, at mayroong isang hindi nakikitang hadlang na hindi ko kayang basagin gamit ang aking cultivation. Kaya't naisip ko ang isang paraan upang kontrolin ang aking walang katapusang mga avatar upang lahat sila ay makatawid sa soul formation stage at mag-trigger ng divine retribution. Sa oras na iyon, isang maliit na bahagi ng divine retribution ang nai-trigger ko. Sa bawat pagkakataong lumabas ang divine retribution, pinagmamasdan ko ito mula sa gilid, at habang lumilipas ang oras, dahan-dahan kong naintindihan ang isang bagay. Kasabay nito, nagulat ako sa aking mga naintindihan. Hindi ko matanggap na ang mundong kinalalagyan ko ay nilikha ng ibang tao. Hindi ko matanggap na ako ay itinuturing na isang langgam ng ibang tao at ako ay umiiral lamang upang mangolekta sila ng spiritual thunder. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin habang nakikinig sa kalbo na binata. Mayroong komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Nalost ako at walang magawa. Sinabi ko ito sa ilang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang naniwala sa akin. Pati ako, ayaw ko maniwala. Ayaw ko maniwala na totoo ang lahat ng ito. Mas mabuti pa sana kung wala akong natuklasan at puro haka-haka ko lang ito. Nagdaan ng libu-libong taon na ako'y naguguluhan. Hanggang isang araw, nakita ko ang dalawang celestials na nag-aaway, at isa sa kanila ay namatay at ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit. Nakatayo ako sa harap ng katawan ng matagal na panahon hanggang sa mabulok ang katawan at mawala ito ng tuluyan. Pagkalipas ng mahabang panahon, tumawa ako hanggang sa lumabas ang luha. Ang katawan na iyon ay hindi isang celestial, pareho lang kami. Isang mortal na cultivator. Mula noong araw na iyon, hindi na ako nalito. Sinabi ko sa sarili ko na nais kong sirain ang mundong ito, nais kong lumabas at makita kung ano ang naruroon. Upang verifikahin kung totoo ang aking haka-haka. Ang kalbo na binata ay puno ng kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito sa iba. Nagsimula akong mag-cultivate. Bawat isa sa aking mga avatar ay nagsimulang mag-cultivate ng scattered spirit. Patuloy ang paglipas ng panahon, ngunit ang galit sa aking puso ay lalong lumakas. Hanggang sa naabot ko ang Nirvana Shatterer stage. Pati ang mga avatar ko ay umabot na sa Nirvana Scryer at Nirvana Cleanser stages. Sa wakas ay nabasag ko ang kulungan at lumabas sa kalawakan ng mga bituin. Kabanata 1345 ang katapusan ng mundo. Si Wang Lin ay nabigla sa kanyang isipan. Habang nakikinig, hindi niya maiwasang humanga. Ang talento ng taong ito ay lumampas sa anumang cultivator na nakatagpo si Wang Lin. Kahit sina Red Butterfly, Li Chanmei, o si Tunan, wala sa kanila ang kasing talino ng taong ito. Wala rin silang ganitong determinasyon na talunin ang lahat upang hanapin ang katotohanan. Binasag ko ang kulungan at nakita ang mundo sa labas sa unang pagkakataon. Ito ay ang kalangitan ng mga bituin, at ito ay maganda, maganda. Ang aking haka-haka ay naging totoo. Nakita ko ang mga cultivator na tulad ko, ngunit sila ay napakahina. Ang pinakamahina ay nasa soul formation stage pa lamang. Gayunpaman, kahit ang cultivator sa soul formation stage ay maaaring maging langit at pumatay sa mga tao ko. Nagalit ako at nagsimula ng isang pagpatay. Habang ako ay nagpatuloy sa pagpatay, natutunan ko ang katotohanan mula sa mga taong pinatay ko. Malakas na tumawa ang kalbo na binata at ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay ang lugar na tinitirhan ko ay tinatawag na 7 million worlds, at ito ay isang lugar na nilikha ng Scatter Thunder Clan. Kami ay parang mga hayop sa hola, at kapag umabot kami sa soul formation stage, dumarating sila kasama ang divine retribution upang kunin ang aming spiritual thunder. Nalaman ko rin na sa kabila ng mga di mabilang na taon, ang mga alamat na ipinasikat ng mga ninuno ko sa 7 million worlds ay pawang mga kasinungalingan. Lahat sila ay pekeng. Sa sandaling naging mga celestial sila, patay na sila. Ito ang celestial realm, sila ang mga celestials. Ang boses ng kalbo na binata ay may kasamang kalasinggan at puno ng matinding galit. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Lalong naging masalimuot ang kanyang ekspresyon. Ang heavenly Dao at divine retribution, sa aking mga mata, ay isa lamang gawain para sa mga tao ng Scatter Thunder Clan. Isang gawain na maaaring gawin ng sinuman sa clan. Ang nakakatawa ay kahit noon, hindi ko pa rin kayang paniwalaan lahat ng ito, hindi ko kayang pumatay ng masyadong maraming miyembro ng Scatter Thunder Clan. Natatakot ako. Alam ko rin na ang taong nagbigay ng awa sa akin ay naging pinuno ng Scatter Thunder Clan, natatakot ako na malaman ng Scatter Thunder Clan na alam ko ang lahat. Natatakot ako sa celestial realm na nagpataw sa akin at sa 7 million worlds ng di mabilang na taon.
Hindi ko kayang tumutol, patuloy na dumadaloy ang mga luha mula sa mga mata ng kalbo na binata. Ang alaala na iyon ang pinakamakat na bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ko pa sa sarili ko na wala ni isa sa mga ito ang totoo, na ang mundong kinalalagyan ko ay hindi isang kulungan. Nais kong tumakas mula sa katotohanan na natagpuan ko, kaya patuloy akong lumipad sa kalawakan sa pamamagitan ng 7 million worlds tulad ng ginagawa ko ngayon, malungkot na sinabi ng kalbo na binata habang dumadaan siya sa mga mundo. Hanggang isang araw, dumating ako dito, tumigil ang kalbo na binata at tiningnan si Wang Lin habang itinuturo ang unahan. Sa maikling panahong ito, nadaanan ng kalbo na binata ang 7 million worlds. Kung saan siya nagtuturo ay kalawakan pa rin, ngunit ito ay natabunan ng isang ulap at malabo. Ang lugar na ito ay sobrang tahimik, walang anumang tunog. Naglakad ang kalbo na binata pasulong ngunit tumigil bago ang ulap. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay dito at pinindot. Ang ulap ay kumilos at isang nakakasilaw na liwanag ang sumap mula sa kalawakan sa kanilang harapan. Kasabay nito, kumalat ang mga alon at isang dambuhalang hadlang ang dahan-daw ang lumitaw mula sa ulap. Ang hadlang na ito ay parang isang pader na walang katapusan ng haba at pinalilibutan ng mundo. Ang mga cultivator ay kasing liit ng alikabok bago ito. Mahinang sinabi ng kalbo na binata, takas ako dito at dumating ako sa dulo ng 7 million worlds, sa dulo ng mundo, dito, bumagsak ang mga pag-iisip kong tumakas. Kailangan kong harapin ang realidad, ang katotohanan. Hindi na ako tumakas. Pinili kong harapin sila, pinili kong tumutol. Bumalik ako sa 7 million worlds at itinatag ko ang Scatter Spirit Sect. Bawat avatar ay nagpalaganap ng kanilang espiritu, at ang aking mga scattered spirits ay kumokontrol sa karamihan ng mga cultivator sa 7 million worlds. Tinuruan ko sila ng paraan ng cultivation na magpapabilis sa kanilang pag-abot sa soul formation stage. Nagsimula akong mag-cultivate ng mabangis, lumikha ng avatar matapos avatar. Pagkalipas ng mga 10,000 taon, narating ko ang puntong tinatawag ng mga celestial na Fourth Heaven's Blight. Tumingin ang kalbo na binata kay Wang Lin. Papatayin ko ang mga celestials, babaligtarin ko ang Scatter Thunder Clan at ilalabas ko ang mga tao ko mula rito. Ngunit, kahit matapos ang mga 10,000 taon, kahit na may lakas na naipon ko, hindi ko pa rin kayang talunin ang pinuno ng Elder, na nasa ikalimang Heaven's Blight. Magagamit ko ang lahat, pagsamasamahin ang lahat ng cultivator na kaya kong kontrolin, at gamitin pa ang buhay at kamatayan na formation na inilagay ko noong mga 10,000 taon, ngunit kaya ko lamang siyang malubhang masaktan. Hindi ko siya kayang patayin. At hindi pa natin binanggit ang iba pang mga Elder ng Scatter Thunder Clan. Ang aking cultivation ay umabot na sa isang limitasyon. Hindi ko kayang maabot ang punto na kaya kong tiisin ang buhay at kamatayan na kalamidad ng ikalimang Heaven's Blight. Kailangan ko ng tulong mo. Tumingin ang kalbo na binata kay Wang Lin na may pling sa kanyang mga mata. Hindi ka tulad ng mga miyembro ng Scatter Thunder Clan, ikaw ang unang pag-asa na nakita ko. Sa ating lakas, kaya mo akong tulungan. Nakikita ko na wala ka ring mabuting layunin para sa Scatter Thunder Clan. Kung magtutulungan tayo, makikinabang tayong dalawa. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Naggigihit ang binata at sinabi, sinundan kita sa buong daan at nakita ko na kinokolekta mo ang spiritual thunder. Nasa akin iyon. Kung papayag kang magtulungan, ibibigay ko lahat iyon sa iyo. Walang sagot si Wang Lin at tinitigan lang ang hadlang na may kalituhan sa kanyang mga mata. Bukod pa rito, may mga di mabilang na cultivator ng aking clan sa 7 million worlds. Kung magtagumpay ang usaping ito at makalabas ang aming clan, sasang-ayon ako sa anumang hilingin mo sa hinaharap. Kahit na wala ako rito, magpapatuloy ang aming clan na sundin ang utos na iyon sa mga susunod na henerasyon. Nalaman ko mula sa alaala ng Scatter Thunder Clan na sa inyong mundo, mayroong inner realm at outer realm. Kung kailangan mo ito, tutulungan ka ng aking buong clan na makipaglaban sa inner realm. Matapos ang mahabang panahon, dahan-daw ang nagsalita si Wang Lin, gaano kakatiyak na kayang patayin ang Head Elder. Ang mga mata ng kalbo na binata ay kumislap, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi niya, kung tutulungan mo ako, may 70% akong tiwala. 70%. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin habang iniwas ang kanyang tingin mula sa hadlang. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang liwanag at dahan-dahan siyang tumango. Ang kalbo na binata ay nasiyahan. Tiningnan niya si Wang Lin ng malalim at ngumiti. Magandang balita. Papatayin ko ang lahat ng mga cultivator ng Scatter Thunder Clan dito. Ito ay mag-aakit sa kanilang atensyon, at tiyak na darating ang Head Elder dito. Walang pangangailangan na gawin ito. Kung lahat ng mga cultivator ng Scatter Thunder Clan ay mamatay, hindi lang Head Elder ang ipadala nila. Kung maraming elders ang dumating, magkakaroon tayo ng mga problema. Kung mayroon kang paraan upang i-teleport ako dito, maaari ko siyang akitin papunta rito. Kapag namatay siya, ay tapos na ang usapin. Kalmado ang pagsabi ni Wang Lin sa kalbo na binata. Tahimik na nag-isip ang kalbo na binata ng sandali at saka dahan-daang tumango.
Kaya kung sirain ang 20% ng mga avatar ko upang bumuo ng isang charm. Ang charm na ito, pati na rin ang spell na gagawin ko sa loob, ay magbubukas ng isang daanan na tatagal lamang ng 3 hininga. Hindi ka makakalabas mula sa daanang ito, ngunit makakapasok ka. Nang sabihin yun, hindi nagdalawang isip ang kalbo na binata at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang tensyon ng libu-libong cultivator ay nanginginig at ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa laman at dugo. Agad na nagsimulang mawala ang lahat ng bagay mula sa kanilang mga katawan. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Bahagyang naging mapatla ang mukha ng kalbo na binata, pagkatapos ay gumawa siya ng seal gamit ang kanyang kanang kamay at ang lakas mula sa mga tens of thousands avatars ay nagtipon mula sa kawalan. Sandali pagkatapos, isang blood-colored na token ang lumitaw, at iniabot ito sa Wang Lin. Tinanggap ni Wang Lin ito at maingat na tiningnan. Ipinagkabit niya ang kanyang mga kamay bago lumingon at nawala sa isang hakbang. Huwag kalimutan ang mensahe ko. Ang boses ni Wang Lin ay umuukit at unti-unting kumalat. Tiningnan ng kalbo na binata ang direksyon na tinungo ni Wang Lin. Matapos ang matagal na pagmumuni-muni, bamulong siya, kailangan ko lang magtiwala sa kanya, magtiwala lang sa kanya. Habang mabilis na gumagalaw si Wang Lin sa kalawakan, kumikislap ang kanyang mga mata at nagsimula siyang mag-isip. Hindi niya pinaniniwalaan ang lahat ng sinabi ng kalbo na binata, ganun lang siya. Sa kanyang antas ng cultivation, alam niyang marami pang lakas ang kailangan upang buksan ang daan. Ang kalbo na binata na handang magsakripisyo ng ganito kabilis ay isang pagpapakita ng sinseridad. Ang pagpapatay sa head elder ng Scatter Thunder Clan ay isa lamang sa mga dahilan. Ang mas mahalagang dahilan ay nais niyang tulungan ang mga tao upang makalaya. Nais niyang sirain ang isang bagay, nais niyang makalaya ang mga tao upang patunayan ang isang bagay. Mabilis na gumalaw si Wang Lin habang papalapit sa plaza sa gitna. Agad niyang narating ang plaza. Sa isang hakbang, tinaluntan niya ang isang hindi masukat na distansya, dumating sa plaza. Hindi niya pinansin ang mga mata ng mga tao sa paligid at nag-disappear ang kanyang katawan. Nang siya ay muling nagpakita, nasa labas na siya ng isang mataas na pavilion. Ito ang lugar upang umalis sa 7 million worlds at bumalik sa Scatter Thunder Clan. May isang malaking transfer array sa tabi ng pavilion. Sa oras na iyon, ang transfer array ay naka-activate at may mga 12-12 tao sa loob. Ang transfer array ay malapit nang mag-activate, at may mga Scatter Thunder Clan members sa labas na namamahala sa formation. Biglang lumitaw si Wang Lin. Hindi pa siya lumingon at diretso siyang tumungo sa transfer array. Isa sa mga Scatter Thunder Clan cultivators na namamahala sa transfer array ay agad na sumigaw, tigilan. Naka-activate ang formation, maghintay para sa susunod na grupo. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng buo, inuga ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, punutin ng isang puwang sa transfer array, at pumasok sa loob. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding pagbabago sa ekspresyon ng mga cultivator sa labas, at natakot sila. Pati ang mga 12-12 ng tao na nasa loob ng transfer array ay nagulat. Lumiwanag ang formation, at lahat ng nasa loob, kasama si Wang Lin, ay nawala ng walang bakas. Kabanata 1346. Nasaan si Master? Sa sandaling ito, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap sa isa sa 16 na planeta ng Scatter Thunder Clan na napapalibutan ng walang katapusang kulog. Si Xu Liguo ay naging itim na fog at tumakas sa malayo. Hawak niya ang isang napakagandang babae na may panunuya sa mukha. Puno ng gulat at mali siya ang kanyang mukha habang patuloy na umuungal. Ang mga mata ng napakarilag na babae ay puno ng panunuya habang malamig niyang sinabi, hindi ka makakatakas. Sa sandaling mahuli mo ako, nagdulot ka ng malaking kapahamakan. Isa lang itong matanda at tumatakbo ka na. Hindi magtatagal bago lumabas ang aking ama mula sa saradong paglilinang sa pintuan at gawin kang isang kaluluwang kulog upang mapahirapan ka ng libu-libong taon upang malutas ang puot sa aking puso. Si Xu Liguo ay lumitaw mula sa hamog, pagkatapos ay sinampal niya ito at galit na sumigaw, manahimik ka. Ano ang hindi nakita at naranasan ng iyong lolo Xu? Ano ang binibilang nito? Sumilay sa mga mata ng napakarilag na babae ang layuning pumatay habang siya ay nagpakawalan ng malamig na singot at nagluwan ng isang subaw ng dugo. Sa sandaling ito, ang langit ay dumagundong, at ang kulog ay nanginginig sa langit. Ang walang katapusang dagandong ay kumalat sa kalangitan, na naging sanhi ng panginginig ng lahat ng nilalang. Maging ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan sa loob ng kanilang mga kuweba ay natakot. Madilim ang buong kalangitan, ngunit sa isang saglit, hindi mabilang na mga ahas na pilak ang pumuno sa kalangitan. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Isang matandang lalaki na nakasuot ng berde ang humakbang sa kalangitan. Para siyang tumawid ng hindi masusukat na distansya sa isang hakbang lang. Isang espiritu ng espada lamang ang nang ahas na maging napakayabang sa harap ng matandang ito. Nagawa mong makatakas noon, ngunit sa pagkakataong ito ay mamamatay ka.
Gumawa ng selyo ang matanda at itinuro ang tumatakas na si Shu Liguo. Umalangaw-ngaw ang mga dumadagindong habang ang lahat ng kulog ay nagtipon, na bumubuo ng milyon-milyong pilak na ahas, at binaril si Shu Liguo. Si Shu Liguo ay sumigaw at biglang tumalikod, ginamit ang napakarilag na babae bilang isang kalasag. Hiniwa niya ang hangin gamit ang kanyang mga kamay sa walang katapusang kulog at walang katapusang sinag ng enerhiya ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Ang lakas ng espada na ito ay nanginginig sa langit at naglabas ng malamig na aura. Nabangga sila ng kulog. Rumble, 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 rumble. Nag-iba ang kulay ng langit at nabasag ang mga ulap. Isang malakas na impact ang nakakalat na naging sanhi ng pag-ubo ni Shu Liguo ng Soul Essence at agad na hamina. Gayunpaman, naitulak siya ng impact at mabilis siyang nakatakas kasama ang napakagandang babae. Kung pakakawalan mo ako, maaari kong bawasan ang parusa mo, ngunit kung ikaw. Ang napakarilag na babae ay umubuli ng dugo dahil sa impact at tumitig kay Shu Liguo. Gayunpaman, bago niya matapos ang pagsasalita, nagpakawala ng kakaibang sigaw si Shu Liguo. Diretso ang kanang kamay nito sa shirt niya at pinisil niya ng mariin ang dibdib niya. Tumahimik ka, batang babae. Kung mamatay ako, papatayin muna kita. Ang pagpisil ni Shu Liguo ay naging sanhi ng pamumutla ng mukha ng napakarilag na babae. Ito ay malinaw na napakasakit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ng matanda ay nagliyab sa apoy at nag-uumapos sa galit. Matagal na niyang hinahanap ang Sword Spirit na ito, ngunit ang mga spells ng Sword Spirit ay napakatalino at kadalasang nire-resolba ang panganib. Ang bilis ng espada ng espiritu ay hindi rin maisip. Malabo niyang naramdaman na hindi niya maabutin. Nang makita niya ang ginawa ni Shu Liguo, nagpakawala siya ng dagindong. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo at ang kanyang marka ay kumikislap, pagkatapos ay isang bola ng itim na kulog ang lumipad palabas. Gumalaw ang bola ng kulog kasabay ng kanang kamay ng matanda. Nilaibat nito ang mundo at sinisingil sa Shu Liguo. Damn it, ito na naman. Si Shu Liguo ay sumigaw habang binawi niya ang kanyang kanang kamay at naging itim na fog, pagkatapos ay nagkalat siya. Sa sandaling nakakalat siya, dumating ang bola ng itim na kulog. Isang malakas na putok ang umalingaw na naging sanhi ng pag-ubong ng lupa at lumilitaw ang hindi mabilang na special crack. Nagkalat ang kulog sa lahat ng direksyon at nagpatuloy ang dagindong. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Matapos gumuho si Shu Liguo, siya ay naging itim na fog at muling lumitaw sa di kalayuan. Nagbago ang katawan ni Shu Liguo, ngunit ito ay malabo. Maging ang kanyang espiritong katawan ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, nakakapit pa rin ang kamay niya sa napakarilag na babae. Sa sandaling lumitaw siya, tatlong itim na sinulid ang lumabas sa bola ng kulog at sinugod si Shu Liguo. Ang bawat isa sa tatlong sinulid na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagsira sa langit. Sa sandaling dumating sila, si Shu Liguo ay ngumisi habang siya ay umatras at ginamit ang napakagandang babae bilang isang kalasag. Huminto ang tatlong itim na sinulid at agad na nagpalit ng direksyon. Sa pagkakataong ito, mabilis na umatras si Shu Liguo at umungal, "Matanda, ano ang hindi nakita ng iyong lolo Shu? Nasa Nirvana Cleanser stage ka lang, wala ka. Kapag bumalik ang aking amo, maaari kanyang patayin sa isang daliri lang." Ang itim na gas ay nagmula sa mukha ng matandang humahabol kay Shu Liguo, at ang kanyang galit ay umabot sa limitasyon. Nabuhay siya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang kaaway na may ganitong kabanggas na bibig. Habang humahabol siya, palagi siyang sinusumpa ng kabilang partido, at kahit na normal na kasing kalma daw ng tubig ang kanyang puso, hindi niya maiwasang magalit. "Kapag nahuli ka ng matandang ito, ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Matanda, wala ka bang ibang masasabi? 100 beses mo nang sinabi yan. 100 beses, 100 beses. Sabihin mo, matandang lalaki, gusto mo bang panuurin akong sinasamantala ang batang babaeng ito? Bakit hindi mo naabutan ng iyong Nirvana Cleanser cultivation? Gusto mo bang makita kong gawin ito ng 100 ulit?" Mabangis na sabi ni Shu Liguo habang nag-teleport siya palayo. Bagaman siya ay mahina at halos parang walang laman na lampara, ang kanyang mga salita ay naging mas mabangis. "Mabuti, hahayaan ka ng iyong lolo Shu na makita ang lahat ng gusto mo." Inabot ng kanang kamay ni Shu Liguo ang magandang babae at pinunit ang kanyang damit. Ang malaking bahagi ng kanyang damit ay napunit na nagpapakita ng kanyang balat na puti ng nyebe. Ang kabangisan sa mga mata ng babae ay naging lubhang masigasig, at siya ay sumigaw, "Papatayin kita. Tumahimik ka, munting babae. Kung patuloy mong ginagalit ang lolo mo, ako na ang bahala sa katawan mo. Alam mo namang espiritu ako, madali kong sakupin ang katawan mo. Pagkatapos ay magsisimula na akong maghubad." Bagamat si Shu Liguo ay nagsasalita ng masama, ang kanyang puso ay mapait. "Master, kung hindi ka bumalik, matatapos na ang lolo Shu mo. Ikaw ang naglabas sa akin, pero ngayon wala ka nang pakialam sa akin.
Master, mangyaring magpakita. Matapos marinig ng babae ang mga salita ni Shu Liguo, namutla ang kanyang mukha. Agad siyang tumahimik at hindi na naglakas loob na magbitaw ng salita. Ang matandang nakaberde na humahabol sa kanya ay narinig ang mga salita ni Shu Liguo, lalo na ang mga huling salita. Nagdulot sila ng galit na mapuno ang kanyang katawan, na halos maubo na siya ng dugo. Nagpasya na lang siyang ituloy ang paghabol at hindi na magsalita. Habang patuloy na humahabol ang matanda, lalo pang nanghina si Shu Liguo, ngunit nagpatuloy siya sa pagsasabi ng masasamang salita. Nag-aapoy sa galit ang matanda. Isang malumanay na boses ang lumitaw sa mundo. Anong espiritu ng espadang matalas ang bibig? Gusto kong makita kung masasabi mo pa ba ang mga salitang iyon pagkatapos kong maubos ang iyong espiritong katawan at itatak ka sa loob ng baboy. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay asul ang lumitaw kasabay ng boses. Siya ay nagpakita sa isang kakaibang paraan at nakatayo mismo sa harap ng daanan ng pagtakas ni Shu Liguo. Agad na sumigaw sa tuwa ang napakarilag na babae, Ninong. Peak Nirvana Shatterer. Lumiit ang mga pupil ni Shu Liguo at nanginig ang kanyang katawan. Akmang atras na siya, itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanang kamay at casual na kumaway. Dumagundong ang katawan ni Shu Liguo at nahati ang kanyang katawan, naging itim na fog. Ang babaeng hawak niya ay pinalibutan ng banayad na puwersa at dinala sa gilid ng medyo may edad na lalaki. Sa pagkakataong ito, napapikit ang matanda. Ang itim na fog ay mabilis na nabuo muli, ngunit ito ay mas mahina. Parang kailangan lang umihip ng hangin para magkawatak-watek siya. Hehe, hindi ko akalain na magiging ganito kabata ang ninong ng batang ito. Ninong, sa tingin ko siya ang dapat na iyong kerida. Nang magsalita si Shu Liguo, naging malungkot ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at ang hangin at kulog ay damaloy patungo kay Shu Liguo. Umalingaw-ngaw ang dumadagindong na dagindong at muling bumagsak si Shu Liguo. Nang gumaling siya, muli siyang bumagsak. Nagpatuloy ito, at mabilis siyang nanghina. Malapit na siyang tuluyang masira. Sa halip na patayin ka ng sabay-sabay, hahayaan kitang patuloy na magwatak-watak at matikman ang takot sa kamatayan ng paulit-ulit. Malumanay ang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang, habang ang napakarilag na babae sa tabi niya ay puno ng matinding puot. Guro, iligtas mo ako. Kapag hindi mo ako nailigtas, mamamatay ako. Si Shu Liguo ay napuno ng takot. Kung hindi dahil sa sobrang galit niya sa babae ay hindi na lang ito maibabalik, matagal na siyang sumuko. Tama, may master ka pa. Gusto kong makita kung anong abdo mayroon ng iyong Panginoon upang pukawin ako. Kailangan kong ilibing kasama mo. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang dahan-daang lumitaw mula sa mundo. Ang boses na ito ay parang hindi mabilang na matutulis na talim at napuno ng matinding lamig. Ako ang kanyang amo. Sa sandaling lumitaw ang boses, ang malumanay na ngiti sa nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na nanigas at ang pagkabigla ay lumitaw sa kanyang mga mata. Siya ay nagkaroon ng kanyang banal na kahulugan na kumalat sa buong oras, ngunit hanggang sa lumitaw ang boses, wala siyang napansin. Umalingaw-ngaw ang mga dagindong at ang buong mundo ay napalitan ng kulog. Parang may nagpalipat ng kulog mula sa labas papunta dito. Lumabas si Wang Lin mula sa kulog. Master, iligtas mo ako. Hindi pa naging ganito si Shu Liguo, hindi pa siya nakakita ng ganito kasaya sa pagpapakita ni Wang Lin. Napuno siya ng hinaing at lumipad patungo kay Wang Lin. Gayunpaman, ang matanda na nakasuot ng berdeng lalaki ay kinasusuklaman hanggang sa mga buto si Shu Liguo at hindi sinasadyang itinaas ang kanyang kanang kamay upang pigilan si Shu Liguo. Gayunpaman, ang presyo ng hindi malay na pagkilos na ito ay kamatayan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kanang kamay, casual na iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang manggas at nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa tabi niya ang matanda, at casual niyang itinuro ang lugar sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Nanginginig ang katawan ng matanda habang napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay bumagsak, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nawasak kasama nito. Ang mga estudyante ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay lumiit, natakpan ng pawis ang kanyang noo, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Agad siyang umatras at niyakap ang babae. Tatakas na sana siya. Kabanata 1347 Labanan sa Scatter Thunder Clan. Isa. Hindi pinigilan ni Wang Lin ang mga ito. Pinanood niya ang natatakot na kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na kinuha ang maganda at natatakot na babae, at naglaho sila sa isang iglap. Ang mga cultivator na mula sa Outer Realm na Nirvana Shatterer ay kailangang mamatay. Sumak ang mga mata ni Wang Lin at lumabas ang G-Realm. Ang pulang kidlat ay agad na tumulak pasulong. Apektado ng G-Realm ang walang katapusang kulog sa kalangitan, at ang mga kalampag ay lumakas, parang ang kalangitan ay babagsak. Ang kulog ay bumaba sa planeta na parang walang katapusang kidlat,
at parabang ang buong planeta ay naging isang kulog na bilangguan. Habang umatras ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Gumamit siya ng mga spell at maraming mga yaman upang labanan ang pulang kidlat na nagdulot sa kanya ng walang katapusang pakiramdam ng panganib na hindi niya naranasan kailanman. Gayunpaman, sa sandaling ang mga spell at yaman na ito ay tumama sa pulang kidlat, lahat sila ay bumagsak. Hindi nila kayang pigilan ito kahit isang saglit. Ano klaseng kulog ito? Hindi nag-atubiling kunin ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang babae na tinawag siyang ninong, ngunit sa katunayan ay isa sa kanyang mga dual cultivation partner. Bago pa man makapag-react ang babae, inilagay niya ito upang harangin ang pulang kidlat. Ang mga mata ng babae ay puno ng hindi pagkakapaniwala habang ang kanyang katawan ay bumagsak. Sa paggamit ng pagkakataong ito, mabilis na umatras ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Binuksan niya ang void at papasok na sana siya. Nang nasa kalahati na siya sa loob, ang pulang kidlat ay tumagos sa void at pumasok sa kanyang likod. Ang katawan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Ang katawan niya ay sumabog at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawasak. Mula nang magpakita si Wang Lin hanggang sa katapusan, isang saglit lamang ang lumipas. Wala siyang balak patayin ng babae dahil ang isang tulad niya ay hindi makakagawa ng malaki. Ang nangyari sa kanya ay hindi mahalaga kay Wang Lin. Nakita ni Xu Ligu ang lahat ng ito at nakita ang lakas ni Wang Lin. Sa oras na ito, malapit na sana siyang magbigay puri kay Wang Lin nang hawakan siya ni Wang Lin at itapon siya sa storage space. Pagkatapos, si Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa kalangitan. Susunod, makikipaglaban ako sa buong Scatter Thunder Clan. Malamig ang mga mata ni Wang Lin, at mabilis siyang gumalaw. Sa isang saglit, tumagos siya sa atmosfera at dumating sa kalawakan. Ang kulog sa mga bituin ay umuugong ng malakas. Para bang tumutugon ito sa kalooban ni Wang Lin. Naglakad si Wang Lin patungo sa malaking kontinente sa gitna ng 16 na mga planeta. Pumasok siya sa kulog, lumilikha ng isang kalanggitang ingay kasama ang kulog na pumapaligid sa kanya. Bumuo siya ng isang nakakagulat na tanawin. Para bang tinawag niya ang walang katapusang kulog dito. Nagsuot si Wang Lin ng kulog at nagsimula siyang maglakad patungo sa banal na lupa ng Scatter Thunder Clan. Ang walang hanggang kidlat sa templo sa kontinente ay umuugong din, na para bang naghahanda itong makipaglaban kay Wang Lin. Hindi malayo si Wang Lin mula sa banal na lupa ng Scatter Thunder Clan. Agad siyang lumapit at isang malakas na tinig ang biglang umabot mula sa banal na lupa. Ito ang banal na lupa ng aming angkan. Hindi ka makakapasok ng hindi tinatawag. Umalis ka agad. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi pinansin ng tinig na ito. Itinuro niya ang kanyang daliri at nagtipon ng walang katapusang kulog. Para bang inabsorb ng kanyang daliri ang kulog ng langit at lupa at nagsimulang bombardihin ang banal na lupa ng Scatter Thunder Clan. Ang mga kalampag ng kulog ay nakatindig ang mga buhok, at isang berdeng liwanag ang kumislap sa paligid ng banal na lupa. Habang bumabagsak ang maraming kidlat, para silang ulan, na nagdudulot ng malalaking alon sa berdeng liwanag. Maglakas loob ka. Ang sinumang magtatangkang pumasok sa banal na lupa ay mamamatay. Isang sigaw ang umabot, at isang tao ang lumipad mula sa banal na lupa. Ang matandang ito ay nasa Nirvana Shatterer stage. Lumabas siya mula sa hadlang at bumuo ng isang seal habang tumatakbo patungo kay Wang Lin. Humajikik si Wang Lin. Sa halip na umatras, tumulak siya pasulong. Sa isang iglap, dumating siya sa harap ng matandang lalaki. Ang mga mata ng matandang lalaki ay agad na puno ng takot, at bago siya makapag-react, nahawakan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Inangat ni Wang Lin ang matandang lalaki. Sa sandaling inangat ni Wang Lin ang matandang lalaki, pumasok ang orihinal na enerhiya ni Wang Lin sa katawan ng matandang lalaki. Narinig ang mga tunog ng pagputok at agad niyang pinatay ang matandang lalaki. Pinakawalan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at sumigaw ang matandang lalaki habang ang katawan nito ay bumangga sa berdeng liwanag at sumabog. Ang kamatayan ng matandang lalaki ay ikinagulat ng mga miyembro ng Scatter Thunder Clan sa loob ng banal na lupa. Isang matalim na sigaw ang umabot at ang mga jade ng mga miyembro ng Scatter Thunder Clan ay nanginginig at nagbigay ng nakakasilaw na pulang liwanag. Ang panginginig at ang pulang liwanag ay ikinagulat ang maraming miyembro ng Scatter Thunder Clan. Gayunpaman, mabilis silang nag-react at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang pulang liwanag na iyon ay nangangahulugang mayroong pumasok sa banal na lupa. Ang jade ni Wang Lin ay nagbigay din ng pulang liwanag. Kinuha niya ito at binasag. Bumuo siya ng seal at umog ang langit habang ang walang katapusang kulog ay lumitaw mula sa void. Kinontrol ni Wang Lin ang lahat ng kulog na iyon upang bombahin ang hadlang. Ang kalampag ng kulog ay nakakagimbal. Kasabay nito, daan-daang mga cultivator ang lumipad mula sa mga nakapaligid na 16 na planeta. Lahat sila ay may malulungkot na ekspresyon habang tumatakbo patungo kay Wang Lin.
Karamihan sa mga cultivator na ito ay nasa illusory yin, corporeal yang, at nirvana prior stages. Bago pa man makalapit, naglabas sila ng mga spell at magic treasures patungo kay Wang Lin. Naglabas si Wang Lin ng isang malamig na hiyaw. Nang makalapit ang daan-daang mga cultivator, inilog niya ang kanyang kamay. Binuksan niya ang kanyang bibig at sumigaw. Thunder of the world, listen to my command. Matapos niyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ng daan-daang mga cultivator at nanginginig ang kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, ang kulog sa kanilang mga katawan ay malupit na nanginginig, para bang nakatagpo sila ng hari ng kulog. Magtipon. Ang sigaw ni Wang Lin ay nakakagulat. Sa sandaling yumeko ang kanyang tinig, naglabas ng mga miserable na sigaw ang daan-daang mga cultivator. Ang kulog ay sumabog mula sa bawat katawan nila, bumuo ng mga kidlat na tumarget kay Wang Lin. Agad-agad silang nagtipon sa paligid ni Wang Lin, bumuo ng isang bola ng kulog na may lapad na 1,000 talampakan. Kinuha ito ni Wang Lin gamit ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay itinapon ito sa hadlang sa paligid ng banal na lupa. Ang mga kalampag ng kulog ay umuugong na parang wala ng katapusan at ang hadlang ay nanginginig ng malakas. Anong kapal ng mukha? Ang kulog ng mundo ay kailangan sundin ang iyong utos. Kailan naging ganito ang Scatter Thunder Clan? Isang madilim na tinig ang nanggaling mula sa banal na lupa. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim ang lumabas mula sa templo. May kulay abong buhok at madilim ang ekspresyon. Ang kanyang cultivation ay direktang lumampas sa Nirvana Shatterer, siya ay isang makapangyarihang cultivator na nasa unang Heaven's Blight. Sa sandaling nagsalita ang matandang lalaki, libu-libong mga cultivator ang lumipad mula sa mga nakapaligid na 16 na planeta. Hayaan mong makita ko kung karapat-dapat ka para maging ganito kakapangyarihan. Humagalpak ang matandang lalaki, at ang mga mata niya ay puno ng killing intent. Tumakbo siya palabas ng banal na lupa at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang marka at isang malaking Thunder Dragon ang lumitaw at tumarget kay Wang Lin. Nakatayo ang matandang lalaki sa ibabaw ng Thunder Dragon nang ang kanyang kanang kamay ay umabot at isang mahabang espada ang lumitaw na tinakpan ng kulog. Tinitigan ni Wang Lin ang taong ito at umiling. Hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa akin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang G-Realm ay tumulak ng hindi kapani-pani walang bilis. Tumagos ito sa void at direktang sumalpok sa Thunder Dragon. Ang mga kalampag ng kulog ay umuugong. Ang Thunder Dragon ay nanginginig at naglabas ng isang malungkot na hiyaw habang ito ay bumagsak. Ang mga mata ng unang Heaven's Blight Elder ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Inilog niya ang kanyang kanang kamay at sinubukang harangan ang pulang kidlat gamit ang espada sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagputok ay umuugong at ang longsword ay agad na bumagsak at naging mga piraso. Ang mukha ng matandang lalaki ay mapatla at gusto niyang umatras, ngunit ang pulang kidlat ay mas mabilis. Matapos masira ang longsword, papasok na ito sa katawan ng matandang lalaki. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng matinding takot. Ang pakiramdam ng kamatayan ay hindi kailanman naging kasing lapit. Nang ang pulang kidlat ay tumama sa bahagi ng kanyang noo, isang baliw na sigaw ang narinig mula sa templo sa banal na lupa. Huminto. Nang umabot ang sigaw, isang mataas na kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang lumabas mula sa templo. Sa isang hakbang, binuksan niya ang hadlang at dumating sa tabi ng unang Heaven's Blight Cultivator. Gayunpaman, masyadong mabagal ang kanyang bilis kumpara sa G-Realm. Sa sandaling siya ay lumabas, tumagos na ang G-Realm sa ulo ng unang Heaven's Blight Cultivator at dumaan sa kabila. Ang mga mata ng cultivator na ito ay naging malabo at damyugo ang kanyang bibig. Bumagsak ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang orihinal na kaluluwa ay tumakas. Siya ay malubhang nasugatan ngunit hindi patay. Nagmumukhang malungkot si Wang Lin. Hindi siya narito gamit ang kanyang orihinal na katawan, kaya hindi ganoon karami ang G-Realm. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang patayin ang isang unang Heaven's Blight Cultivator ng buo. Magrebelya ka pa. Grab ng mataas na kalagitang lalaki ang origin soul ng kanyang angkan at tumingin kay Wang Lin, puno ng killing intent ang kanyang mga mata. Ang aura ng isang third Heaven's Blight Cultivator ay kumalat mula sa kanyang katawan. Ang lakas nito ay yumanig sa kalawakan. Wala nang sinabing Wang Lin habang iniangat ang kamay at tinamaan ang kanyang noo. Ang kulog ay umuugong habang ang origin soul ni Wang Lin ay lumabas mula sa katawan ni Yu Fei at sumulpot sa mundo. Ang origin soul ni Wang Lin ay puno ng kulog, at mayroon ding kasama itong spiritual thunder. Ang mga kalampag ay nakakagimbal. Thunder of the world, listen to my command, come from the endless thunder lake and destroy for me. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat ng walang tigil. Sa oras na ito, ang Thunder Lake sa paligid ng Scatter Thunder Clan ay nagsimulang mag-alsa tulad ng dagat. Ang isang napakalaking alon ay nagtakda, at ang buong Thunderland ay nagsimulang dumagsa patungo sa lokusyong ito. Makikita ang Thunder Lake na dumadaloy mula sa napakalayo.
Ang eksenang ito ay labis na kahanga-hanga na parang ang Thunder Lake ay papunta upang sirain ang lahat. Ang mga ekspresyon ng lahat ng cultivator na dumating mula sa mga planeta ay malaki ang pagbabago. Pati ang ekspresyon ng matangkad na kalagitang lalaki ay nagbago ng malaki. Ang mga kalampag ng kulog ay pinapalitan ng lahat. Ngunit sa oras na ito, isang makapangyarihang sigaw ang narinig mula sa walang hanggang kidlat sa loob ng templo sa banal na lupa. Sino ka? Ang tinig na ito ay hindi nanggaling sa templo, kundi mula sa kailaliman ng walang hanggang kidlat. Ang pinuno ng Scatter Thunder Clan na umabot sa ikalimang Heaven's Blight. Isang mukha na may taas na 1,000 talampakan ang lumitaw sa loob ng walang hanggang kidlat. Ang mukha na ito ay parang araw, pinapaliwanag ang buong star system. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at mabangis na sinabi, "Ako si Wang Lin. Ngayon, dumaan ako upang kunin ang walang hanggang kidlat at sirain ang Scatter Thunder Clan niyo." Kabanata 1348 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 2. Sa sandaling ito, ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay lumabas mula sa katawan, at unti-unting umangat ang katawan ni Yu Fei. Ang lumitaw sa harap ng Scatter Thunder Clan ay ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin na puno ng kidlat. Para siyang isang kidlat na bumaba mula sa kalangitan. Tahimik ang kanyang mga salita, at habang nagsasalita siya, ang lawa ng kidlat sa paligid ng 16 na planeta ng Scatter Thunder Clan ay umalag ng mas malakas, na para bang tumutubon sa kanya. Ang tagpong ito ay nagdulot ng pagtigil ng mata ng matangkad na lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Sa kanyang antas ng pagsasanay, malinaw niyang naramdaman ang halos nakakamatay na lakas ng kidlat mula kay Wang Lin. Kaya pala hindi ka miyembro ng Scatter Thunder Clan ko. Ang malaking mukha na lumitaw mula sa walang hanggang kidlat sa loob ng templo ay nagsalita ng mababang tinig. Naglalakas loob kang magwala sa aking Scatter Thunder Clan gamit ang mababang antas ng iyong pagsasanay at ipinahayag mong wawasakin mo ang aming Scatter Thunder Clan. Anong kapal ng mukha? Puno ng pangungutya ang tinig, at ang kanyang sigaw ay parang isang kulog na rumaragasa na ipinagpipilitan ng tunog mula sa lawa ng kidlat. Ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay lumulutang sa kalawakan. Habang kumikislap ang liwanag ng kidlat, ang malabong imahe ng isang dragon ay kumikislap. Nanatili siyang kalmado sa harap ng sigaw ng punong matanda at hindi ito naapektuhan. Nagkaroon ng kislap ng malamig na galit sa kanyang mga mata nang ituro niya ang walang hanggang kidlat at malamig na sinabi, "Naglalakas loob ka bang makipaglaban sa akin sa lawa ng kidlat?" Wala siyang anumang pakulo o plano, dumating si Wang Lin ngayon para sa isang laban. Ang lahat ng kanyang mga ginawa bago ito ay para sa laban na ito. Kaya tinabandunan niya ang katawan ni Yu Fei at ipinakita ang kanyang orihinal na kaluluwa. Lahat ng ito ay para akitin ng punong matanda. Naniniwala si Wang Lin na habang ang punong matanda ay karaniwang hindi makakapansin ng anuman, dahil ipinakita ni Wang Lin ang kanyang orihinal na kaluluwa, makakakita siya ng mga pahiwatig. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang pain upang makipaglaban sa pinakamalakas na tao sa Scatter Thunder Clan, ang punong matanda. Pagkatapos niyang magsalita, umatras si Wang Lin at naging isang kidlat, sumugod sa lawa ng kidlat. Ang lakas ng kidlat na ibinubuga ng kanyang orihinal na kaluluwa ay nagbigay dahilan na walang sinuman ang magtangkang hamarang sa kanya. Ang mga mata ng matangkad na lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay kumislap at malapit na niyang habulin. Ngunit siyam na aura ang lumabas mula sa templo at sa di kalayuan ay tinutok si Wang Lin. Ang mga aura na ito ay lahat mula sa mga cultivator sa antas ng Heaven's Blight. Makipaglaban sa akin. Magandang ideya. Isang tunog ng kulog na parang rumaragas ang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang walang hanggang kidlat ay umungal at ang malaking mukha ay lumiit sa mga maliwanag na kidlat, at pagkatapos ay isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay tumingin ng mga 40 taon gulang at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang mga labi ay manipis, kaya't siya ay isang malupit na tao. Sa sandaling ito, lumabas siya mula sa walang hanggang kidlat at iniwan ang banal na lugar. Pagbati, punong matanda. Agad na yumuko ang matangkad na lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Ang mga mata ng mga cultivator ng Scatter Thunder Clan ay puno ng sigasig nang lumitaw ang punong matanda. Ang punong matanda ay ang pinuno ng Scatter Thunder Clan at ang tuktok ng Scatter Thunder Clan. Hinahangaan siya ng lahat, at para sa kanila, ang punong matanda ay ang kalangitan. Pati na rin ang siyam na aura na nakatutok kay Wang Lin ay nagpakita, ipinapakita ang kanilang sarili bilang siyam na tao mula sa iba't ibang edad. Lahat sila ay yumuko. Ang batang ito ay maraming lihim at may malaking gamit para sa akin. Gayun din, para dumating ang taong ito dito gamit ang kanyang antas ng pagsasanay, natatakot ako ay hindi siya nag-iisa. Lahat kayo, bantayan ang lugar na ito. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin niya. Ang punong matanda ay nagsabi ng walang emosyon, pagkatapos ay dahan-daang naglakad pasulong na may mga kamay na nakatago sa likod. Hindi siya mabilis, ngunit sa ilang hakbang lang, nilampasan niya ang hindi mabilang na distansya na para bang lumiit ang mundo sa harap niya.
Si Wang Lin ay sumugod ng mabilis tulad ng isang kidlat, ngunit pagkatapos lamang ng sandali, bigla siyang lumingon. Ang punong matanda ay nakakuha lamang ng 2 hakbang at iniwan ng mga tao ng Scatter Thunder Clan sa malayo at lumitaw 1,000 talampakan sa likod ni Wang Lin. Ang lugar na ito ay malayo na mula sa banal na lugar ng Scatter Thunder Clan, at tanging walang katapusang kidlat ang nakapalibot sa kanila. Sila lamang ang 2 tao na naruroon. Thunder of Retribution, Spiritual Thunder, at isang walang hanggang kidlat na katulad ng nasa banal na lugar ng aking clan. Hindi masama, mayroon kang bagay sa iyo na makakaakit sa matandang ito, kaya't sigurado kang lalabas ako. Ang punong matanda ay kalmado. Nabuhay siya ng napakatagal, kaya't siya ay isang tuso at matalino. Ang lahat ng mga intensyon ni Wang Lin ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi ka makakatalo sa matandang ito, kaya't hayaang lumabas ang iyong katulong. Kahit ngayon, ang punong matanda ay hindi nagpakita ng emosyon, at mula simula hanggang wakas, kalmado siya na parang tubig habang naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at basta na lang iniwasi-wasi. Agad na umalag ang espasyo at isang malaking vortex ang lumitaw. Isang tunog ng kulog na sumabog mula sa loob ng vortex. Mga Thunder Dragons ang lumabas mula sa vortex ng mabilis. 1, 2, 3, sa isang kisap mata, 999 na Thunder Dragons ang lumitaw. Nang lumitaw sila, walang katapusang kidlat ang nakapalibot sa kanila, at lahat sila ay umungol habang sumugod patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang isang tao sa antas ng ikalimang Heaven's Blight. Bagamat hindi pa ito ang 3 hakbang, ito na ang pinakamalakas na naruroon sa ilalim ng 3 hakbang. Ang kabilang panig ay kayang lumikha ng 999 na Thunder Dragon sa isang galaw lamang ng kanyang kamay. Ang spell na ito ay sumasabog at lampas na sa mga spell na kayang ituring bilang spell. Hindi binigyan ng pagkakataon ng mga Thunder Dragon si Wang Lin na mag-isip ng labis at sumugod agad sa kanya. Si Wang Lin ay umatras habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal. Ang kidlat ay kumikislap sa paligid ng kanyang orihinal na kaluluwa, na bumuo ng isang aura sa kanyang paligid. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, itinulak ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at malamig na sinabi, "Thunder of the world, listen to my command. Open the heavens and earth, collapse for me." Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at ang aura sa paligid ng kanyang orihinal na kaluluwa ay agad na kumalat at naging sentro niya. Nang matamaan ng Thunder Dragons ang aura, nanginginig ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga mata ay napuno ng kalituhan at pag-aalangan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at paulit-ulit na itinuturo. Ang kalituhan sa bawat Thunder Dragon na tinutukoy niya ay agad na nag-collapse, at sila ay bumaliktad at umatake patungo sa punong matanda. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng kaguluhan sa spell ng punong matanda. Ang mga mata ng punong matanda ay kumislap at ngumiti ng matamis. Interesante, talagang interesante. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal at itinutok sa langit. Dahan-dahan niyang sinabi, bilang punong matanda ng Scatter Thunder Clan, alipin ang banal na kidlat, inuutusan ko ang kidlat ng mundo gamit ang aking walang katapusang kalooban upang pagwasakin ang mundo. Pagkatapos niyang magsalita, ang halos 1,000 Thunder Dragons na nakapalibot kay Wang Lin ay nagbigay ng walang katapusang kidlat at umungol na parang nagwawala, at agad silang sumugod kay Wang Lin. Pati ang mga Thunder Dragons na kontrolado ni Wang Lin ay nagsimulang magpakita ng pag-aalangan. Sandali na lang at sila ay nakalaya mula sa kontrol ni Wang Lin at bumalik sa kontrol ng punong matanda. Rumble, 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 rumble. Ang mga Thunder Dragons ay bumumble kay Wang Lin na naging sanhi ng halos pag-collapse ng kanyang orihinal na kaluluwa. Patuloy siyang umatras, at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nagiging malabo. Bawat Thunder Dragon ay naglalaman ng kalooban ng punong matanda. Hindi lamang nito pininsala ang kanyang orihinal na kaluluwa, kundi ang kalooban ay pumasok sa kanyang orihinal na kaluluwa na parang sinusubukang kontrolin siya. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Wang Lin ang ganitong klaseng bagay, at ang kanyang isipan ay nanginginig. Habang binobomba siya, siya ay nagpatuloy na umatras ng mas mabilis. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, mas mabilis pa sa imahinasyon. Ngunit nang umatras si Wang Lin ng 10,000 talampakan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nag-atubiling dumighay ng isang bangkos ng enerhiya at nagsimula siyang humakbang pasulong. Pagkatapos, mabilis na lumiit ang kanyang orihinal na kaluluwa. Sa oras na mabilis niyang binago ang direksyon, isang alon ang lumitaw kung nasaan siya. Isang sinaunang kamay ang nag-abot at walang awa na pinaghampas siya. Bagamat naiiwasan ni Wang Lin ang biglaang panganib, tinamaan siya ng shockwave ng palad. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay malupit na ng inig at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Hindi mabagal mag-iwas, ngunit gaano karaming beses ka pa makakaiwas, ang punong matanda ay lumabas mula sa mga alon.
May kaunting pangungutya sa kanyang kalmadong tingin kay Wang Lin. Sabi mo noon na kukuha ka ng aming walang hanggang kidlat at wawasakin ang aming Scatter Thunder Clan. Kung ito lang ang iyong lakas, hindi mo kaya. Hindi nagsalita si Wang Lin ng isang salita habang umatras at nagbago mula sa anyong tao patungo sa isang sinaunang Thunder Dragon. Sumak siya patungo sa lawan ng kidlat sa malayo. Ang punong matanda ay ngumisi at iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Ang natitirang daan-daang Thunder Dragons ay agad sumunod kay Wang Lin. Isang tagpo ito na kayang magpabigla sa sinumang makakakita. Isang orihinal na kaluluwa na sinaunang Thunder Dragon sa unahan, na may daan-daang Thunder Dragon na humahabol. Nariyan din ang isang matangkad na lalaking nasa kalagitnaan ng edad, na may mga kamay na nakatago sa likod, dahan-daang naglalakad pasulong. Gusto mong tumakas patungo sa walang katapusang lawan ng kidlat at gamitin ito upang makipaglaban sa matandang ito, ngunit ang lahat ng kidlat dito ay naglalaman ng aking kalooban, kaya paano mo makokontrol ito? Ang tinig ng punong matanda ay sobrang linaw sa gitna ng walang katapusang mga alingawngaw ng kidlat. Hindi nagsalita si Wang Lin at kumilos ng mabilis, agad na papalapit sa rumaragasa na lawan ng kidlat. Ang walang katapusang lawan ng kidlat ay napakalakas, at nang lumapit si Wang Lin, ang mga alingawngaw ay naging mas matindi. Kasabay nito, sa kailaliman ng walang katapusang lawan ng kidlat, may isang bola ng kidlat na may lapad na 10,000 talampakan. Binuksan ng orihinal na katawan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang malamig na titig. Old bastard, dumating ka sa wakas. Sa sandaling binuksan ng kanyang mga mata, ang lawan ng kidlat sa paligid ng 16 na planeta ng Scatter Thunder Clan ay nagsimulang magbobo. Para bang ang kanilang hari ay nagising at ipinapakita ang kanilang walang katapusang kidlat. Kabanata 1349 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 3. Noong nagising ang orihinal na katawan ni Wang Lin, ang daan-daang mga kulog na dragon na humahabol sa kanyang pinagmulan na kaluluwa ay nanginginig ng malakas, at ang ilan sa mga ito ay sumabog. Bagamat ang mga natitirang kulog na dragon ay hindi gumuho, ang presyon mula sa lawan ng kulog ay nagdulot sa kanila upang hindi maglakas loob na magpatuloy. Pati ang ekspresyon ng kalmadong punong elder ay nagbago. Tumigil siya saglit at sa kanyang mukha ay lumitaw ang bihirang pag-iisip ng seryosidad. Sa oras na ito, ang sinaunang kaluluwa ng Thunder Dragon ng pinagmulan ni Wang Lin ay rumush sa lawan ng kulog. Bigla siyang humarap sa punong elder at mabilis na nagbago pabalik sa kanyang anyo ng tao. Ako, si Wang Lin, ay narito upang kolektahin ang walang hanggang kulog at sirain ang inyong Scatter Thunder Clan. Dahan-dahan niyang inulit ang sinabi niyang ito dati, at ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay umatras pabalik sa lawan ng kulog. Ang mga mata ng punong elder ay kumislap at tumawa siya habang papasok sa lawan ng kulog. Ang lawan ng kulog ay orihinal na naguguluhan at ang mga tunog ay umuugong, ngunit sa oras na pumasok ang punong elder, naging tahimik ito, na para bang may hindi nakikitang lakas na nagdikta sa kanya. Ang divine sense ng punong elder ay kumalat sa loob ng lawan ng kulog, at ang kulog sa loob ng kanyang divine sense ay lumamig. Ito ay pinalibutan siya na parang sinusunod ng mga kulog ang kanyang utos. Siya ba ang iyong tulong? Gusto kong makita kung paano tutulungan ka ng tulong na ito na sirain ang aking Scatter Thunder Clan. Ang makapangyarihang boses ng punong elder ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit, habang nagsasalita siya, isang malamig na tinig ang dahan-daang lumabas mula sa kalayuan. Gaya ng iyong nais. Ang tatlong simpleng salita na ito ay nagpasabog ng isang napakalakas na tunog. Ang tunog na ito ay 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses na mas matindi kaysa dati, at naging sanhi ng buong lawan ng kulog na mag-ugong. Kasabay nito, ang lawan ng kulog sa harap ng punong elder ay gumalaw, at ang mga tunog ng mga suntok na parang mabilis na sumasabay ay tumama sa punong elder. Ang napakalakas na ugong ay may kasamang pagnanasa, lakas na kayang pumutol ng langit, at lakas na kayang batasin ng mundo, na nagdulot ng isang bagyong dumaan sa lawan ng kulog. Ang mga mata ng punong elder ay kumitid at tumingin sa malayo. Sa kanyang harapan, ang kulog ay umaugong at sumasayaw na parang mga pilak na ahas, at ang ugong na tila nanggagaling sa mga sinaunang panahon ay papalapit ng papalapit. Sa puntong ito, kung titingnan mula sa itaas, makikita ang isang nakakagulat na tanawin. Sa tanawin ito, malayo mula sa punong elder sa lawa ng kulog, isang binatang may puting buhok ang dumadaan ng tuwid patungo sa punong elder. Habang siya ay sumusulong, patuloy na ipinupukol ng kanyang kanang kamay ang mga suntok. Ang bawat suntok na kanyang ipinupukol ay nagpapalakas ng kulog sa lawa ng kulog. Ang kulog ay unti-unting bumuo ng isang malabong kamao sa harap ng batang lalaki. Sa simula, ang kamao ay 100 talampakan lamang ang lapad, ngunit habang si Wang Lin ay patuloy na sumusulong at nagpapakawala ng mga suntok, kumakalap ng mas maraming kulog. Ito ay lumaki ng 1,000, 10,000, maging 100,000 talampakan. Ang 100,000 talampakang kamao ay ganap na gawa sa kulog. Isang nakakagulat na tanawin ito, at sino man na tumingin dito ay matatakot.
Ang ugong ay biglang lumapit at ang tunog ay kumalat sa lahat ng direksyon. Pati na ang mga miyembro ng Scatter Thunder Clan sa 16 na planeta ay narinig ang kulog na tunog na parang ang mundo ay bumabagsak. Ang ekspresyon ng punong elder ay nagbago at naging seryoso. Bagamat alam niyang tiyak na ang kabilang panig ay may kumpiyansa na akitin siya rito, siya ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng ikatlong hakbang, at siya ay nasa loob ng Scatter Thunder Clan, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Sa puntong ito, nang makita ang dambuhalang kamao na gawa sa kulog, ang kanyang isipan ay nanginginig. Hindi lang ito ang lakas ng kulog, may isa pang spell sa loob nito. Ang kulog ay umuugong na parang panghimpapawid, at si Wang Lin ay patuloy na sumusunod dito. Nagpatuloy siyang magpukol ng mga suntok, at ang kamao ng kulog ay lumaki pa at naging 200,000 talampakan. Bilang resulta, tila pinalitan nito ang langit at tumama patungo sa punong elder ng Scatter Thunder Clan. Matandang salbaha, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Si Wang Lin ay lumapit at ipinukol ang kanyang huling suntok. Sa suntok na ito, inactivate niya ang lahat ng sinaunang lakas ng Diyos sa kanyang katawan. Ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay umiikot ng mabilis at malalaking halaga ng sinaunang lakas ng Diyos ang dumadaloy palabas. Dahil sa pagpapalakas ng pagkatao ni Wang Lin at ang kanyang kontrol sa kulog, nagawa niyang magbuo ng isang suntok na kayang pumutol ng langit. Ang 200,000 talampakang kamao ng kulog ay bumaba na may isang napakalakas na ugong. Para itong isang dambuhalang suntok mula sa ibang mundo, bumabagsak sa punong elder ng Scatter Thunder Clan na may kasamang mapanirang aura. Ang punong elder ay umatras ng ilang hakbang at inikot ang kanyang kamay upang tamaan ang kanyang marka. Ang mga damit niya ay gumalaw ng walang hangin at ang kanyang buhok ay nagkalat. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata at sumigaw. Napaka-powerful na kulog na suntok. Makikipaglaban ako sa iyo. Ang sandaling tinamaan ng kanyang kamay ang kanyang marka, ito ay kumislap ng maliwanag, at isang yaman ang lumipad palabas. Ang yaman na ito ay isang berdeng sinaunang salamin na may marka ng kulog sa likod. Ang markang ito ay eksaktong pareho sa walang hanggang kulog ng Scatter Thunder Clan. Thunder Slaughter Mirror, sirain ang lahat para sa akin. Sumigaw ang punong elder habang inihagis ang salamin. Isang malakas na ugong ang nangyari mula sa salamin, at ito ay lumaki ng maraming beses. Sa isang iglap, ito ay naging 100,000 talampakang salamin sa harap ng punong elder. Nang dumating ang kamao ng kulog ni Wang Lin, isang kamao ng kulog na eksaktong kapareho ng laki ay lumitaw sa loob ng salamin. Ang Thunder Slaughter Mirror ay isa sa mga pangunahing yaman ng Scatter Thunder Clan. Anumang spell na hindi lalampas sa ikatlong hakbang ay agad na kopyahin, at ang lakas nito ay hindi magiging mahina kaysa sa orihinal. Maaari nitong kontrahin ang anumang spell. Ang yaman na ito ay talagang nakakapanghinayang, at kumpara sa treasure ng esteemed Xuanbao na Nirvana Void na rank Sham, ang salamin na ito ay rank 2 Nirvana Void na treasure. Sobrang taas ng antas nito at malapit na malapit sa Nirvana treasure. Ang dambuhalang kamao ng kulog ay lumabas mula sa Thunder Slaughter Mirror. Sa oras na ito, para bang may isang dambuhalang tao na nagtatago sa loob ng salamin at nagpapakawala ng suntok mula rito. Ang kamao ay eksaktong pareho sa kamao na ginawa ni Wang Lin. Pati ang laki, kulog, at landas ng suntok ay kapareho ng lahat. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang dambuhalang kamao sa labas ng Thunder Slaughter Mirror. Rumble, rumble, rumble. Ang malalakas na ugong ay nakakapangilabot, at ang malakas na shockwave ay kumalat na parang isang bagyo. Ngunit ang mga kamao ng kulog ay hindi nawawala. Nagpatuloy ang kanilang labanan na parabang dalawang dambuhalang nilalang ang naglalaban. Ang ugong ng dalawang suntok ay patuloy na umuukit. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging mabagsik habang siya ay gumagalaw sa likod ng kamao ng kulog at patuloy na nagpapakawala ng mga suntok. Ang mga suntok ay nagdulot ng mas malakas na ugong mula sa kamao ng kulog, ngunit ang kamao ng kulog ay lalong lumakas din. Ang tunog ng mga kamao na nagbabanggaan ay kumalat sa buong Scatter Thunder Clan. Ang mga tunog ay narinig pa hanggang sa labas ng Scatter Thunder Clan. Mabasag ka sa akin. Mabasag! Mabasag! Sigaw ni Wang Lin. Lumapit siya at ang sinaunang lakas ng Diyos sa kanyang katawan ay nagtipon ng mabilis. Ang mga bituin ng sinaunang Diyos sa kanyang noo ay umiikot ng kasing bilis na mahirap na itong makita habang patuloy siyang nagpapakawala ng mga suntok. Ang Thunder Slaughter Mirror ay maaaring kopyahin ang lahat ng spell, ngunit hindi nito kayang kopyahin ang lakas ng mga sinaunang Diyos. Ang mga sinaunang Diyos ay mga nilalang mula sa mga sinaunang panahon, paano nga ba makokopya ng isang simpleng yaman ang mga ito? Paano maglalakas loob na kopyahin sila ng isang ordinaryong yaman? Habang lumalapit si Wang Lin, nagsimulang umatras ang ang kamao. Ngumisi si Wang Lin. Itutulak niya ang kamaong ito pabalik sa salamin at papabagsakin ito. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa isipan ng punong elder.
Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal at magpapalabas na sana siya ng spell ng si Wang Lin ay maglabas ng isang malakas na sigaw. Ang kanyang dalawang kamay ay magkasamang pinagsama at walang awa itong pinabagsak. Isang malalakas na ugong ng kulog ang umabot at ang copy ang kamao ay gumuho. Ang kamao ni Wang Lin ay itinulak ang copy ang kamao pabalik sa salamin. Sa sandaling iyon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at isang kislap ng pula ang lumitaw. Ang espada ng dugo ay lumitaw at pinalibutan ang mundo ng liwanag ng dugo. Agad itong sumugod at tumama sa Thunder Slaughter Mirror. Isang matalim na tunog ang narinig at pagkatapos ay maraming mga bitik ang lumitaw sa paligid ng lugar kung saan tumama ang espada ng dugo. Ang punong elder ay puno ng hindi pagkakumbinsi habang ang salamin ay nagbasag sa piraso-piraso. Ang liwanag ng dugo ay kumislap at bumalik sa tabi ni Wang Lin. Itinulak ni Wang Lin ang natirang kamao ng kulog sa pamamagitan ng basag na salamin at dumating sa harap ng punong elder. Bigla itong bumagsak. Ang punong elder ng Scatter Thunder Clan ay naglabas ng isang galit na sigaw at nagpasabog ng isang daluyong ng enerhiya na tumama sa kamao, na lumikha ng isa pang malakas na ugong ng kulog. Habang ang nakababinging tunog ay umuukit, nanginginig si Wang Lin at itinulak ng ilang hakbang pabalik, at ang kamao ng kulog ay gumuho. Gayunpaman, ang punong elder ay itinulak din pabalik, at ang kanyang mga damit ay nabiyak. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag at narinig ang mga tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan. Karapat-dapat ka nang makipaglaban sa matandang ito, ngunit sa harap ko, tiyak na mamamatay ka. Matagal nang hindi ko ginamit ang lakas na lampas sa ika-4 na Heaven's Blight. Hindi ko kailangan ng ika-5 Heaven's Blight upang patayin ka. Ngayon, ipapa-experience ko sa iyo ang lakas ng pinakatinding ika-4 na Heaven's Blight. Itinaas ng punong elder ang kanyang kanang kamay at binutis ang marka. Parang binuksan niya ang isang seal, at isang napakalakas na pagpapalakas ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang pagpapalakas na ito ay napakalakas at nagdulot ng pag-ugong sa paligid ng espasyo. Pati ang kulog ay hindi naglakas loob na lumapit sa kanya. Kabanata 1350 Labanan sa Scatter Thunder Clan. 4. Giant Thunder Stamp. Pagkatapos ipakita ang seal at ipamalas ang tuktok na ika-4 na Heaven's Blight na pagpapalakas, ang punong elder ay parang naging ibang tao. Nagbigay siya ng isang makapangyarihang presyon. Ang espasyo sa paligid ay parang hindi kayang tiisin ang presyon na ito. Nagsimulang magbaluktot at may mga bitik na lumitaw. Matapos niyang sabihin ang Giant Thunder Stamp, ang kulog sa paligid ay kumulog. Pagkatapos, ang kulog na itinulak pabalik ay mabilis na nagtipon sa kanang kamay ng punong elder. Biglang lumitaw ang isang malaking bola ng kulog. Ang bola ng kulog na ito ay agad naging daan-daang libong talampakan ng laki habang ang walang katapusang kulog ay nagtipon. Ang kulog sa loob ay umuungol at umiikot ng mabilis. Magtipon kayo para sa akin. Sigaw ng punong elder, at ang mga kaliskis ng kulog na mula sa bola ng kulog sa kanyang kamay ay umabot ng malalakas na ugong. Ang bola ng kulog ay mabilis na nagko-compress. 10 na beses. 100 na beses. 1,000 na beses. 10,000 na beses. 100,000 na beses. 1,000,000 na beses, habang ang bola ay nagko-compress, ang kulog ay ruminating, at ang liwanag ay nakakasilaw. Ang liwanag ay nagpapaliwanag sa espasyo sa paligid, at pati na rin ang punong elder ay parang nawawala sa nakakasilaw na liwanag. Parang lahat ng liwanag, kulog, at buhay ay nagtipon sa bola ng kulog sa kamay ng punong elder. Ito ay nai-compress, at muling nai-compress. Ang nakakatakot na tanawin na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa isipan ni Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay kumurap. Alam niya kung anong spell ang ginagamit ng kalaban at natutunan din niya ito. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumislap at itinaas niya ang kanang kamay tulad ng hawak ang langit. Giant Thunder Stamp. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw at ang lahat ng kulog na nagtitipon papunta sa punong elder ay nayanig. Isang marka ng kulog ang lumitaw sa kanang mata ni Wang Lin, at may kasamang kidlat ng kulog na umiikot dito. Ang kanang mata ni Wang Lin ay kumislap, nagbigay ng isang demonyong pakiramdam. Ang kulog sa mundong ito ay nahati sa dalawa. Ang kalahati nito ay dumaan sa kanang kamay ni Wang Lin at agad na bumuo ng isang malaking bola ng kulog. Nang makita ng punong elder na ginamit din ni Wang Lin ang Giant Thunder Stamp, ang kanyang mga mata ay kumurap, ngunit hindi siya nagsalita. Nagtagpo ang kanilang mga mata habang hawak nila ang mga bola ng kulog, at nagsimula silang mag-compress ng mabilis. Ang bola ng kulog sa kamay ni Wang Lin ay agad na nakompress ng 100,000 beses at patuloy pang gumagalaw. Malalakas na tunog ng pagputok ang naririnig mula sa bola ng kulog. 1,000,000 beses, 2,000,000 beses, hanggang sa 3,000,000 beses. Ang bola ng kulog sa kamay ni Wang Lin ay nagbigay ng isang nakakatakot na aura na kayang wasakin ang mundo. Hindi na ito isang simpleng bola ng kulog, kundi isang kulog na kayang pawiin ang mundo. Habang ang mga kaliskis ng kulog ay umaabot sa mga kalawakan,
ang bola ng kulog sa kamay ng punong elder ay nagsimulang mag-compress ng mabilis habang sinisipsip ang mga kulog sa paligid. Na-compress na ito ng 5 milyong beses. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Habang ang dalawang tao ay nag-compress ng kulog, isang malaking pagbabago ang naganap. Parang nahati ang mundo, na ang kalahati ay tinutulak papunta sa bawat isa. Bigla, dalawang magkaibang puwersa ng kulog ang sumabog mula sa nahating mundo. Ang hawak ng Scatter Thunder Clan ay ang walang katapusang kidlat, ang esensya ng kulog na nagmula sa kawalan noong sinaunang panahon. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng kakaibang liwanag at bigla siyang tumalon. Tumakbo siya patungo kay Wang Lin gamit ang kulog na nakompress ng 5 milyong beses. Mamatay ka sa akin. Ang lahat ng nakuha ni Wang Lin ay nakuha niya ng hakbang-hakbang, mula noong nilamon niya ang kalahating sinaunang Thunder Dragon hanggang sa nabuo niya ang sarili niyang esensya ng kulog. Bagamat hindi ito kayang ihambing sa walang katapusang kidlat, ito ay nasa parehong antas ng pagkakaroon. Sa sandaling dumating ang punong elder, tumalon din si Wang Lin gamit ang kulog na nakompress ng 3 milyong beses. Sumigaw si Wang Lin habang tumatakbo palabas. Sa pangalan ng aking esensya ng kulog, inuutusan ko ang lahat ng kulog na magtipon muli. Malalakas na kaliskis ng kulog ang umabot mula sa bola ng kulog sa kamay ni Wang Lin. Nagsimula itong mag-compress ng mabilis at biglang umabot sa 4 milyong beses. Ang level ng compression na ito ay ang limitasyon ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kabaliwan habang nilalapitan niya ang punong elder. Nagsimula silang maglaban ng kulog sa mga bituin. Pareho silang mga Thunder Cultivators. Ang labanan ng dalawang Thunder Cultivators ay maaaring ipaliwanag sa isang napakasimpleng termino. Ang kanilang pinaglalabanan ay ang kanilang kontrol sa kulog. Gayun din, pareho silang may likas na resistensya laban sa kulog, kaya't wala pang ordinaryong kulog na makakasakit sa kanila. Ngunit ang kulog na ginagamit nila ay kumokontrol sa kanilang mga kalooban at maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Ang malalakas na ugong ng kulog ay kumalat na parang baliw, at ang espasyo sa paligid ay nagsimulang gumuho na parang baliw. May mga bitik na lumitaw at ang Thunder Lake ay nanginginig. Ang pagbangga ng dalawang bola ng kulog ay nagbunga ng isang hindi maipaliwanag na shockwave. Ang shockwave na ito ay kumalat na parang umaagos na alon. Ang epekto nito ay nagdulot ng kulog na damaloy sa lahat ng direksyon tulad ng mga naglalagablab na alon. Agad itong nakaapekto sa 16 na Scatter Thunder Clan cultivation planets. Marami ang namatay at nasugatan dahil sa ugong. Ang shockwave ng kulog ay nagdulot ng Thunder Lake na mag-umpisa at magpalawak palabas. Agad itong pinalawak ng mahigit 100 beses, at isang kalakas-lakas na ugong ng kulog ang umabot sa buong Ancient Star System. Ang ilang mga cultivation planets na hindi kalayuan mula sa Scatter Thunder Clan ay naapektuhan. Bumulusok ang kulog sa kanila. Parang isang pagbagsak na kumalat na parang baliw sa loob ng Scatter Thunder Clan. Ang pagbagsak na ito ay sobrang lakas, at nang kumalat ito, agad nitong nakuha ang atensyon ng maraming malalakas na cultivators sa Ancient Star System. May ilang mga third-step cultivators na nakapansin ng malaking pagbabago sa Scatter Thunder Clan. Sa pagkabigla ng pagbagsak ng kulog, ang kulog ni Wang Lin ay bumagsak at itinapon siya pabalik. Nilunok niya ang isang malaking hakbang ng dugo, at may mga piraso ng mga panloob na organo na halo sa dugo. Parang ang lahat ng buto sa katawan niya ay nabali, at ang sakit ay damaloy sa kanya. Itinapon siya pabalik na parang tinamaan ng malakas na hangin. Ito ay ang unang shockwave pa lamang. Habang itinutulak siya pabalik, dumating ang pangalawang shockwave. Ang nakakasirang aura ay sapat upang alisin ang lahat ng buhay. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, habang nakikita ang shockwave na papalapit, hindi lang si Wang Lin ang nag-iisip tungkol sa kanyang sarili, kundi pati na rin kung paano umatake sa punong elder. Naniniwala siyang nahihirapan din ang kabilang panig sa pagkaharap sa nakakasirang aura mula sa pagbagsak. Ibinibigay ko ang lahat. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kabaliwan. Ang kanyang karakter ay palaging ganito, mas delikado, mas matapang. Dahil sa kanyang tumpak na pagkalkula at kamanghamanghang lakas ng pag-iisip, patuloy niyang natalo ang mga malalakas na kalaban. Habang dumating ang pangalawang shockwave, ang mga kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at itinuro ang pasulong. Ang mga sinag ng liwanag ay biglang lumitaw sa loob ng kaguluhang ito. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay naglalaman ng kulog, kidlat, liwanag ng mga bituin, walang katapusang liwanag mula sa mga bitik ng espasyo, at pati na rin ang liwanag mula sa mga planeta at cultivators ng Scatter Thunder Clan mula sa malalayong lugar. Ang mas mahalaga pa, may liwanag na nagmula sa 7 million worlds charm sa kanyang storage space. Ang mga liwanag na ito ay nagtipon ng mabilis at pinalibutan si Wang Lin. Isang malaking anino ng liwanag ang biglang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Mula sa malayo, imposibleng makita si Wang Lin. Makikita lamang ang malaking anino ng liwanag na sumisipsip ng liwanag. Ang pinakamalakas na depensibong spell ni Dao Master Blue Dream, Light Shadow Shield.
Sa sandaling lumitaw ang anino ng liwanag, dumating ang pangalawang shockwave at tumama sa anino ng liwanag sa paligid ni Wang Lin. Ang anino ng liwanag ay yumanig ng malakas at ang liwanag ay kumislap pa ng mas maliwanag, pagpapaliwanag sa buong mundo. Parang hindi na kayang magsustento ang anino ng liwanag. Sumigaw si Wang Lin at dumura ng dugo sa anino ng liwanag. Ang dugo ay agad kumalat sa anino ng liwanag, tinutulungan itong mag-reflect sa pangalawang, pangatlo, at pang-apat na shockwaves. Sa sandaling mag-reflect, ang anino ng liwanag ay bumagsak. Ang mukha ni Wang Lin ay mapotla, ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit. Ang liwanag ng dugo ay kumislap at ang espada ng dugo ay sinundan ng mga reflect na shockwaves. Mamatay ka sa akin. Ang marka ng kulog sa kanyang kanang mata ay kumislap, nagbigay ng isang demonyong daloy, at lumipad mula sa kanyang kanang mata pagkatapos ng espada ng dugo. Ang mga mata niya ay kumislap ng pula at ang G-Realm ay tumama sa parehong oras. Ang lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Sa isang iglap, ang mga reflect na shockwaves ay sumabog kasama ang espada ng dugo, asensya ng kulog, at G-Realm na kidlat. Ang punong elder ay umatras at ipinagpag ang kanyang kamay, tinutulungan ng shockwaves. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon tulad ng hindi pa dati at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katapang si Wang Lin at gagawin ang hindi kapanipaniwala sa ganitong sitwasyon. Partikular, ang paglitaw ng anino ng liwanag ay isang matinding dagok sa kanyang isipan. Ito ang Light Shadow Shield ni Dao Master Blue Dream. Pwede bang gustong patayin ako ni Dao Master Blue Dream? Ang mga reflect na shockwaves ay tumama sa kanya at nagsanib sa shockwave na tumatama sa kanya. Parang ang punong elder ngayon ay tinatanggap ang buong puwersa ng pagbagsak. Isang buhay at kamatayang krisis na hindi nangyari sa matagal na panahon ng biglang sumak sa puso ng punong elder. Wala siyang panahon mag-isip bago ang shockwaves ay ganap na sumaklaw sa kanya. Ang malalakas na ugong ng kulog ay kumalat sa buong mundo at hindi humuhupa ng matagal. Ginamit ni Wang Lin ang Wind and Rain World habang umatras. Ngunit, sa sandaling iyon, isang kalakas-lakas na sigaw na puno ng walang katapusang galit ang umalangaw-ngaw. Nang maglaho ang epekto, isang figure na puno ng walang katapusang kulog ang lumabas. Ito ang punong elder ng Scatter Thunder Clan, ngunit mas malakas pa kaysa dati. Ang kanyang makapangyarihang aura ay nagbuo ng isang bagyong nakapaligid sa kanya, at siya ay halos malapit na sa ikatlong hakbang. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at may butas sa kanyang dibdib na dulot ng espada ng dugo. May crack sa marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay dulot ng G-Realm. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, na sanhi ng asensya ng kulog ni Wang Lin. Ang kanyang origin soul ay nasira din, at ito ay dulot ng shockwave. Tiyak na mamamatay ka. Sa aking walang katapusang buhay sa ikalimang Heaven's Blight, at bilang alipin ng walang katapusang kidlat, bubuksan ko ang sinaunang mundo at tatawagan ang sinaunang Thunder Dragon.